Isang marangyang sasakyan ang humaharurot sa dilim, bumaba ang isang babae na may marangal at mataas na kalidad. Mariin niyang tinanggal ang tent kung saan naglalandi ang kasintahan niyang lalaking Amat Sianam. Maglalatag ba siya ng sungay sa kanya, ipapakita niya sa kanya na wala siyang mukha. Pagkatapos niyang harapin ang masamang Sianam, si Xunoo ay hindi pa nakapagdiwang nang matanggap niya ang masamang balita. Ang kanyang adoptive older brother na si Shen Jayahe ay malapit ng manungkulan bilang direktor ng Vintner Corporation. Kung hindi siya agad umuwi ngayon, baka wala na siyang masuot na damit sa hinaharap. Sa pagdiriwang ni Shen Jayahe, ang lahat sa labas ay humahanga sa kanya, ngunit sa loob ng kanilang puso ay nanlalait pa rin. Siya ay ampon lang ng pamilya Xu, wala kailanman magiging marangal na katayuan. Ang mas lalo pang ikinagulat ni Shen Jayahe ay ang biglaang pagdating ni Xunoo. Siya, suot ang isang napakagandang damit ay lumapit sa kanya. Ang dalawang magandang lalaki at babae ay nagsayaw ng isang magandang sayaw. Ngunit iyan lamang ang nakita ng lahat. Sa katunayan, silang dalawa ay nasa isang napakagaling na pag-uusap. Muling binanggit ni Xunoo ang kanyang pagkakakilanlan ikaw. Shen Jayahe ay isang itinakwil na ampon na nakikipamahay sa iba. Sa pagtatapos ng sayaw, binigyan niya siya ng isang espesyal na regalo. Ipinadala ni Xunoo ang lahat ng ebidensya na nag-aakusa kay Shen Jayahe ng pagkuha ng pera ng kumpanya palabas. Inakala niyang mapapaalis niya ito, ngunit siya ay sinermonan ng kanyang ama dahil sa palaging pagkontra sa kanyang kapatid. Ngunit si Shen Jayahe ay hindi nagalit dahil dito, at sa halip ay sinabi ang ilang salita sa pagtatanggol sa kanya sa harap ng kanyang ama. Ngunit si Xunoo ay hindi nagpasalamat, kailangan niyang humanap ng paraan upang sirain ang reputasyon niya at tuluyang pabagsakin siya. Sinundan niya si Shen Jayahe sa hotel, mayroon na siyang kasunduan sa kasal. Tiyak na mapapaalis niya siya kung makakakuha siya ng ebidensya ng pangangalo niya. Ngunit hindi niya inasahan na ang naghihintay sa kanya ay ibang sekreto. Ang taong nakahiga sa kama ay walang iba kundi ang kanyang ama. Niyayakap niya ang isang babae na kasing edad ng kanyang anak, at ang babaeng iyon ang kasama ni Shen Jayahe na nanloko sa kanya noon. Si Xunoo ay sumugod papasok upang saktan ang Green Tea, ngunit naunahan siya ng kanyang ama at ni Shen Jayahe. Dahil pinoprotektahan ang kanyang kalaguyo, hindi nag-atubili ang kanyang ama na sermonan ang kanyang anak. Sa tindi ng galit, sinabi niya sa kanya na naghiwalay na sila ng kanyang ina. Hindi pa nakakabawi si Xunoo, hindi ba di napakasaya ng kanyang pamilya, bakit naging ganito? Hindi napigilan ang emosyon, nagmadali siyang tumakbo palabas ng kalsada, at isang kotse ang tumatakbo sa tamang oras, na hindi nagbigay ng oras kay Xunoo upang mag-react. Isang katawan ang yumakap sa kanya, dahilan upang sila ay bumagsak sa lupa. Ang tagpong ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang alaala noong bata pa siya. Si Shen Jayahe ay palaging nandyan upang saluhin ang lahat ng sakit para sa kanya. Ngunit sa kanyang mata sa sandaling ito, siya ang sumira sa kanyang tahanan. Nag-away ng malaki si Xunoo at ang kanyang ama, mariin siyang tumanggi na umasa sa kanya, at sa sarili niyang kakayahan ay makakapasok pa rin siya sa Vinni. Mag-isa siyang gumala sa gabi na may walang hanggang kalungkutan. Habang siya ay tila nahuhulog sa kailaliman, isang kamay ang umabot sa harap niya, ngunit hindi upang iligtas siya, kundi upang ilubog pa siya. Ang Green Tea na si Baixia ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Xunoo, ang mga tao sa paligid mo ay sunod-sunod na umiibig sa akin. Unti-unti kong aagawin ang lahat mula sa iyo. Habang lalong nag-iisip si Xunoo, lalo siyang nagalit kay Shen Jayahe. Sigurado siyang siya ang nagplano ng lahat. Nahulog siya sa mapaghiganting pag-iisip upang makaganti sa kanya. Hindi niya napansin na nakapasok na pala ito sa kanyang silid. May hawak pa siyang kahon ng gamot. Nais ni Shen Jayahe na tulungan siyang bendaan ang kanyang sugat. Ngunit ang lahat ng ginagawa niya sa kanyang paningin ay kasinungalingan lamang. Nais lang niyang lumayo sa kanya hanggang maaari. Habang lalong itinutulak ni Xunoo si Shen Jayahe, lalo siyang lumalapit. Napakatigas ng ulo ng babae sa harap niya. Kinailangan niyang gumamit ng kaunting puwersa upang buhatin siya para manatili siyang nakaupo. At pagkatapos ay maingat na binendaan ang kanyang sugat. Tiningnan ni Xunoo ang mga banayad na kilos na iyon at napatawa lamang ng may pag-uyam. Shen Jayahe, ang iyong kakayahan sa pag-arte ay napakahusay, kaya naging mayaman ka na inampong anak ngayon. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na panlalait, nanatili siyang tahimik at ginampanan ng maayos ang tungkulin na alagaan siya araw-araw. Si Xunoo, nakasuot ng itim na mayabang, ay nagmamadaling umakyat sa entablado at sinampal ng malakas si Baixia. Tumayo siya sa harap ng mga reporter at nagsalita ng malakas na si Baixia, ang ika-13 hayop na sumira sa kanyang pamilya. Hindi pa natatapos, gusto pa niyang gamitin ang klorera sa tabi upang buhusan ng tubig si Baixia, ngunit hindi niya inasahan na biglang dumating si Shen Jayahe. Humarang sa harap ni Baixia at ininom ang buong klorera ng tubig niya. Dali-dali siyang niyakap at dinala palabas, sa gitna ng pagkamangha ng lahat at ng mayabang na mukha ng Green Tea na si Baixia. Galit na sinumbatan ni Xunoo kung bakit niya gustong protektahan ang hulijing na iyon. Ngunit hindi niya alam na ginagawa niya ang lahat dahil sa kanya. Ayaw niyang pumangit ang imahe niya
niya sa mata ng lahat. Ang dalawa ay nag-agawan sandali na naging dahilan upang hindi sinasadyang madulas siya at mahulog sa tangke ng tubig. Si Xunoo ay nahulog din sa kanyang yakap dahil sa inertya, kaya pareho silang nabasa. Sobrang nakakahiya, sa kasalukuyan ay gusto lang niyang magsuot ng karagdagang ilang pantalon para walang makakita sa kanyang hitsura. Dinala siya ni Shen Jaehae sa kanyang bahay, naghanda ng damit para sa kanya upang maligo at dahil sa takot na sipunin siya, pumasok pa siya sa kusina upang gumawa ng mainit na luyat sa para sa kanya. Pinigilan niya ang lahat ng balita, ngunit sa huli ay nalik pa rin ang video ng kanyang pananakit kay Baixia kaninang umaga at alam din niyang walang iba ang gumawa nito kundi siya. Talagang ang aroganting dalaga tulad niya, talagang gusto niyang makuha ang gusto niya, isa talagang hamon sa kanya. Nagalit ang ama ni Xunoo na si Xumingli sa kanyang mga kapritso, kaya ayaw na niyang kilalanin ang anak na ito, kahit ang password ng bahay ay pinalitan. Tumayo siya sa labas at gumawa ng gulo, pinilit siyang lumabas at harapin siya. Nag-away ang mag-ama, narinig ni Xumingli ang kanyang mga salita na nagpapahiya sa kanyang kalaguyo, kaya hindi niya napigilan ang sarili at sinampal siya. Ang sampal na ito ay nagpababa rin kay Xunoo. Ito ang unang beses na sinampal siya ng kanyang ama at ito ay dahil sa isang green tea. Sa mata ng kanyang ama, wala nang lugar ang anak na ito. Umalis siya sa sama ng loob habang umiiyak. Naghanap siya ng kanyang matalik na kaibigan at nagpakalasing. Mula sa kanyang matalik na kaibigan, nalaman niya na malaki ang naitulong ni Jaehae sa kanyang ina mula nang maghiwalay sila. Marahil ay maisarili rin siyang pasanin, kaya itinago niya ito sa kanya. Ngunit sa kanyang paningin, ang lahat ng ginagawa niya ay para lamang sa pag-aari ng kanilang pamilya. Ang ginawang gulo ni Xunoo ay nagdulot ng kaguluhan sa media at nakaapekto rin sa kumpanya. Habang hindi alam ng lahat kung paano haharapin ang sitwasyon, matapang siyang pumasok na parang isang hari, inimbitahan ang mga reporter upang linawin ang mga chismis at igiit ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng pamilya Xu. Dahil din sa insidenteng ito, gusto man o hindi ng kanyang ama, kinailangan niyang payagan siyang makapasok sa Vinny. Ito ang kakayahan na sinabi niya, ang lahat ng mga gimmick ay ginawa niya upang makapasok sa Vinny, hakbang-hakbang at bawiin ang lahat. Hindi mukhang maayos ang unang araw niya sa trabaho. Inakala niyang magiging sales director siya, ngunit sa huli ay naging assistant siya ni Shen Jaehae. Bukod pa rito, pinagawa pa niya sa isang nag-aral sa ibang bansa na tulad niya ang pagpo-photocopy ng mga dokumento ng pulong at ginawa ang lahat ng trabaho na parang isang intern. Ngunit hindi inaasahan na si Xunoo ay nagpakita ng napakahusay. Isang sagot lamang ang nagpabago sa tingin ng lahat sa meeting room sa kanya. Hindi sinasadyang narinig ni Xunoo na nagbubulungan ang mga kasamahan sa kumpanya na nag-resign ang isang leader at ang taong ito ay ang kanang kamay ng kanyang lola noon. Tila, naghahanda ang kanyang ama at si Shen Jaehae para makuha ang buong Vinye sa pamamagitan ng pagtanggal sa lahat ng konektado sa pamilya ng kanyang ina, hakbang-hakbang. Noong high school, si Xunoo at Shen Jaehae ay talagang malapit. Itinuring talaga nila ang isa't-isa bilang pamilya at pareho silang may puwang para sa isa't-isa sa kanilang mga puso. At gusto niyang makinig sa kanyang pagtugtog, ang kanilang damdamin ay unti-unting lumago. Hanggang isang araw ay sinabi ni Xunoo sa kanyang matalik na kaibigan na wala siyang damdamin para kay Shen Jaehae. Kahit na ito ay isang pagtatanggol na salita, hindi niya inaasahan na narinig ito ng buong bulwagan. Dahil dito, nakilala niya si Baixia at si Xunoo upang inisin siya ay nakipag-date sa matalik niyang kaibigan na si Chaijia. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan ang naging dahilan upang hindi maging maayos ang kanilang relasyon tulad ngayon. Narinig ni Xunoo ang pag-uusap ng kanyang ama at ni Shen Jaehae tungkol sa kontrata ng kumpanya ni Baixia. Gusto niyang pabagsakin si Baixia, kaya nagtago siya sa sulok upang hanapin ang mga gamit ni Shen Jaehae. Ang hinahanap niya ay hindi niya nakita, ngunit hindi sinasadyang tinamasa niya ang bawat mabangong piraso ng durian ni Shen Jaehae. At nang tangkain niyang tumakas ay nahuli pa siya nito. Diyos ko, wala na siyang mukha. Palaging sinasabi ni Xunoo na kinamumuhian niya si Shen Jaehae, ngunit laging nakasuot sa liig niya ang kwintas na regalo nito. Nang panahong iyon ay nangako pa siya sa sarili na mananatili siyang pamilya nito magpakailanman. Sa paglipas ng panahon, ang mga hindi pagkakaunawaan ay nagpatong-patong kaya ang dalawa ay nagmula sa matalik na damdamin hanggang sa kasalukuyang estado. Mariing pinaninindigan ni Xunoo na hindi niya mahal si Shen Jaehae, habang siya naman ay hindi nag-atubiling umamin na mahal niya ito. Ngunit palagi siyang nakakaramdam ng pagtawa dahil sa pahayag na ito, kaya gusto niya silang magkaroon ng isang kasunduan. Kung sa loob ng 3 buwan ay mapapaibig ni Shen Jaehae si Xunoo sa kanya, siya ang panalo. Kung hindi, kailangan niyang umalis sa Vinye nang walang dala. Dahil sa galit sa kanyang puso, hindi niya inamin ang kanyang damdamin at tiyak siyang mapapaalis niya ito. Samantala, si Shen Jaehae ay tiwala na kaya niyang makuha ang puso ng dilag. Parehong si Xunoo at ang buong Vinye ay nasa kamay niya. Ayaw ni Xunoo na laging malungkot ang kanyang ina, kaya inilabas niya ito para mamasyal upang gumaan ang pakiramdam nito. Bago pa man nawala ang kalungkutan, dumating na naman ang galit. Masayang nag-uusap ang mag-ina nang biglang dumating si Baixia. Hindi pa siya tumigil sa pag-atake at inihayag na sila ng ama ni Xunoo ay ikakasal na. Mas nagulat ang kanyang ina nang makita na ibinigay niya ang pamanang pulseras sa huli na ito. Talagang gusto ng mistress na ipakita sa mga tao na inagaw niya ang asawa ng iba. Walang dalawang salita, walang emosyon si Xunoo na lumapit at
at binasag ang pulseras niya. Ang matinding kilos na ito ay nagpatigas sa mukha ni Baisya. Nagkamali siya ng kinalaban. Nakita ng ina ni Xunoo na nasugatan ang kamay ng kanyang anak kaya sobrang nasaktan siya at dahil sa panghihina ng katawan ay nawalan siya ng malay. Labis ang sakit na naramdaman ni Xunoo nang makita ang kanyang ina sa hospital bed. Sa panahong masaya siya sa ibang bansa, hindi niya alam kung ano ang dinanas ng kanyang ina sa piling ng lalaking iyon. Manahimik ka sa mga taong sumakit sa kanyang ina. Si Xunoo ay talagang nawala ng pag-asa. Hindi niya alam kung paano niya tinawag si Shen Jayahe sa tabi niya. Nais niyang tulungan siya na pigilan ang kasal ni Baixia at Sumingli. Alam niyang hindi normal ang relasyon nila ni Baixia. Tanging siya lang ang makakatulong sa kanya sa bagay na ito. Hindi matiis ni Shen Jayahe na makita ang taong mahal niya na nagdurusa. Ngunit ang lahat ay pinlano niya ng husto upang mangyari ang kasalukuyan. Sa pagtingin sa diary na iniwan ng kanyang ama, hindi mapigilan ang galit sa kanyang puso. Sa isang banda ay pag-ibig, sa isang banda ay paghihiganti, nakaharap siya sa dalawang napakahirap na pagpipilian. Si Xunoo ay hindi pa rin sumusuko sa pagpaplano upang sirain ang kasal ng kanyang ama, kaya naisip niya ang isang bagong plano. Kung matutulungan niya itong ipagpaliban ang kasal, kailangan niyang sumang-ayon na makipag-date sa kanya. Walang sabi-sabi, pagkarinig ni Xunoo ay agad niyang sinang-ayunan ang kasunduan. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya sa sandaling ito ay ang maipagpaliban ang kasal. Kung hindi, baka ang kalahati niyang kapatid ay malapit ng ipanganak. Talaga, si Xunoo ay hindi nagkamali sa pagtingin sa tao. Nakipagkasundo pa lang sila kaninang umaga at ngayon ay gusto na ni Baisya na ipagpaliban ang kasal sa kanyang ama. Si Shen Jayahe ay talagang mahusay sa paggamit ng honey trap. Si Xunoo ay masayang-masaya dahil natupad ang kanyang hiling, habang ang kanyang ama ay labis na nagagalit. Siguradong may ginawa si Xunoo sa kanyang minamahal kaya tinanong niya ito. Si Xumingli ay talagang bulag sa pag-ibig, hindi na niya kailangan ang kanyang sariling anak. Tinulungan niya siyang ipagpaliban ang kasal. Bilang kapalit, kailangan niyang sumang-ayon na makipag-date sa kanya. Kahit na ito ay isang kasunduan lamang, hindi maiwasan na mag-isip si Xunoo. Si Shen Jayahe ay laging nagsasabi na gusto niya siya, ngunit sa likod niya ay gumagawa siya ng masamang bagay kay Baisya. Talaga, ang salita ng lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa gabi, nagkita sila sa isang hotel. Si Shen Jayahe, na may napakaseksi at maamong katawan, ay lumalangway tulad ng isang kingfisher sa ilalim ng tubig. Ngunit sa mata ni Xunoo, hindi siya naiiba sa isang bulok na isda. Talagang isang babaeng hindi marunong magpahalaga sa biyaya. Tiningnan niya ang mukha nito at naalala ang tagpo kung saan siya at si Baisya ay gumagawa ng masamang bagay. Hindi niya matiis, kaya gusto niyang umalis, ngunit hindi sinasadyang nadulas at nahulog sa tubig. Sinamantala ni Shen Jayahe ang pagkakataon na yakapin siya at halikan sa labi. Ang maliit na babaeng ito ay sinasabi na naiinis siya sa kanya, ngunit ang kanyang katawan ay mas tapat. Ang hormon ng pag-ibig sa kanilang katawan ay naging dahilan upang hindi sila makapigil. Naghalikan mula sa swimming pool hanggang sa kwarto at magkasama silang nagpalipas ng isang mainit na gabi. Si Shen Jayahe ay talagang isang mabuting lalaki. Masigasig siyang nag-ehersisyo kagabi, ngunit may lakas pa rin siyang gumising upang magluto ng almusal para sa kanya. Siya ay masayang-masaya ngayon. Sa dami ng taon na naghintay siya, natupad din sa wakas ang hiling niya na mapasakamay siya. Ngunit si Xunoo ay hindi madaling sumang-ayon, lahat ay maituturing lamang na one-night stand at maghahanap ulit siya ng ibang gwapong lalaki ngayon. Si Xunoo ay lumabas para uminom upang inisin si Shen Jayahe. Nang hindi sinasadya ay nakita niya ulit ang kanyang dating kasintahan na si Chaijia. May damdamin pa rin si Chaijia para sa kanya. Mula nang tulungan niya ito noong high school ay lihim na siyang umiibig sa kanya. Umupo lang sila at nag-usap bilang dalawang matandang magkaibigan. Ngunit ang tagpong ito ay nasaksihan ni Shen Jayahe. Natatakot siyang baka bumalik ulit siya kay Chaijia kaya siya ay labis na nagalit. Nakita ni Xunoo ang reaksyon niya kaya siya ay natuwa at patuloy siyang ininis. Naalala ni Shen Jayahe ang tagpo na kasama siya ng ibang lalaki kaya siya ay nagalit, agad niya itong niyakap at binuhat. Ang hindi inaasahang kilos na ito ay hindi naagapan ni Xunoo. Sinampal niya ito ng malakas, Shen Jayahe, laruan mo ba ako? Si Xunoo ay naatasang humawak sa sales project kasama si Baisya. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa problema sa bodega. Ang nangyari ay hindi niya naagapan na nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Nais ni Baisya na lumuhod siya at humingi ng tawad sa kanyang mga tagahanga. Ngunit alam ni Xunoo na may gustong sumira sa kanya, kaya matindi siyang tumanggi at gusto niyang imbestigahan ito mismo. Ngunit walang naniniwala sa kanya, kahit ang kanyang ama ay nagsalita at sinermonan siya, na pinilit siyang humingi ng tawad sa Green Tea. Walang kumampi sa kanya, walang naniwala na siya ay biktima. Si Xunoo, na pinalaki sa luho mula pagkabata, ay ngayon nagtataglay ng ganitong uri ng paninirang puri. Ang pagkabigla na ito ay pansamantalang hindi niya kinaya, umupo na lang siya mag-isa at umiyak. Nakita ni Shen Jayahe ang lahat, ngunit hindi siya lumabas para aliwin siya. Alam niyang ayaw niyang makita ng sinuman ang mahina niyang hitsura. Tanging si Shen Jayahe lamang ang maliwanag ang isip. Alam niyang siya ay inosente kaya nagpadala siya ng tao upang imbestigahan ang lahat. Ang kompetensyang kumpanya ang nagpasok ng tao upang sirain ang kanilang proyekto.
proyekto. Ang kanyang ama ay nananatiling bulag at gustong humingi ng tawad ang kanyang anak sa kanyang kalaguyo. Tanging si Shen Jae-hae lamang ang maaaring tumayo at akuin ang lahat ng responsibilidad upang protektahan ang taong mahal niya. Pinilit siya ng tauhan ni Baixia na lumuhod at humingi ng tawad, ngunit sa sandaling iyon, lumapit si Shen Jae-hae at inalalayan siya. Siya mismo ang humingi ng tawad at inako ang lahat ng responsibilidad. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan na maantig si Xunoo. Naglakas loob siyang sumalungat sa kanyang ama para protektahan siya. Baka nagkamali siya sa pag-unawa sa mabuting hangarin niya noon. Sa company party, nang makita si Xunoo na masayang nakikipag-usap at nakangiti kay Chaijia, hindi mapakali si Shen Jae-hae. Nagpilit siyang sumingit at maging third wheel sa harapan nila. Naglaro ang grupo ng Truth or Dare at ginamit ni Shen Jae-hae ang laro para halikan siya sa harap ng lahat. Sa labas, sinabi ni Xunoo na sinasamantala siya nito, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili at ngumiti. Si Xunoo at si Chaijia ay naging isang koponan at si Shen Jae-hae ay nakipagtambal kay Baixia. Ang apat ay nagpaligsahan. Si Baixia ay hindi inaasahang nahulog sa bisig ni Shen Jae-hae na nagpainit ng ulo ni Xunoo sa selos. Ngunit si Chaijia ay hindi rin nagpahuli. Palagi niyang pinapansin si Xunoo na nagpapakaba kay Shen Jae-hae. Nang sila na lang dalawa ang natira, gusto niyang maglaro sila ng Truth or Dare. Ang resulta ay si Shen Jae-hae ay laging natalo kay Xunoo. Inamin niya ang lahat ng kanyang sikreto noong high school. Nakipag-date lang siya kay Baixia para inisin siya. Sa pagdinig ng mga salitang ito, hindi maiwasan ni Xunoo na maging masaya. Ang problema niya ay naresolba na rin sa wakas. Sa totoo lang, palagi kanyang nasa puso. Hindi maipaliwanag ang kaligayahan ni Shen Jae-hae nang marinig ang mga salitang ito mula sa kanyang bibig. Ngunit hindi niya ito hinayaang maging masaya. Pagkatapos magsalita ay tinawag niya agad ang pangalan ni Chaijia na nagpagalit na naman sa kanya. Si Xunoo ay talagang mahusay. Ang pinakamahusay niyang ginagawa ay ang tuksuhin si Shen Jae-hae. Kinaumagahan, si Xunoo ay nagmaneho pa rin patungo sa trabaho, ngunit sa kasamaang palad ay nagkaproblema ang kanyang sasakyan. Biglang dumating si Shen Jae-hae at gustong tulungan siya, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Baixia. Umalis agad siya, talagang isang nakakainis na tiyan ng lalaking ama si Shen Jae-hae. Si Xunoo ay hindi mapakali sa pagiging mag-isa ni Shen Jae-hae at ni Baixia, kaya agad niya itong hinanap. Hindi inaasahang nasaksihan niya ang tagpo kung saan naghahalikan ang dalawa. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay halos gumuho ngunit ngayon ay lalo pang lumayo. Hindi niya inaasahan na ganoon siya kasama. Halos naniwala siya sa matatamis na salita at gusto siyang bigyan ng pagkakataong magsimula. Si Xunoo ay tuliro at tila wala sa sarili na naglakad ng mag-isa. Noong taon ding iyon, niloko din siya ni Shen Jae-hae at hinayaan siyang masaksihan ang kanilang relasyon ni Baixia. Ganito pa rin ngayon, iyon pa rin ang dalawang tao. Nag-iba lang ang panahon. Ang sakit ng nakaraan ay muling nagbalik at sa sobrang sakit, gusto niyang lasingin ang sarili sa alak. Tinawag niya si Shen Jae-hae, gusto niyang bigyan siya nito ng paliwanag. Ngunit muli niyang sinaksak ang sarili. Ang sumagot sa tawag ay si Baixia, gabi na at magkasama pa rin sila. Tanging siya lamang ang tanga na naghihintay na maalala niya ang kanyang kaarawan. Sa kabilang banda, si Shen Jae-hae ay lasing na lasing, hindi niya namalayan na si Baixia ang katabi niya. Inakala niyang si Xunoo ito, kaya niyakap niya ito at natulog. Kinabukasan, dumating silang lahat upang batiin si Xunoo ng happy birthday. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto ay labis ang pagkabigla ni Shen Jae-hae. Si Chaijia ay nakahiga sa kanyang kama. Galit na galit siyang sumugod upang suntukin si Chaijia, ngunit si Xunoo ay kumampi sa lalaking iyon. Hindi na siya makapagsalita dahil sa sobrang galit. Si Chaijia ay nagbigay ng isang napakagandang birthday party para sa kanya. Tumayo siya sa harap ng lahat at nagtapat ng pag-ibig kay Xunoo at gusto niya siyang bigyan ng pagkakataon. Tiningnan ang kalangitan na puno ng fireworks na kinamumuhian ni Xunoo. Inakala ng lahat na tapos na, ngunit hindi inaasahang sumang-ayon si Xunoo. Nagyakap ang dalawa sa ilalim ng pagbati ng lahat. Tanging si Shen Jae-hae lamang ang umalis na may walang emosyong mukha at nadismaya. Lumalabas na hindi siya galit sa fireworks, ayaw lang niya sa kanya. Si Shen Jae-hae ay umalis sa gitna ng sakit, ngunit hindi rin masaya si Xunoo. Ang kanyang relasyon kay Chaijia sa ngayon ay isa lamang pagganap, gusto lang niyang masaktan siya at matalo ng husto. Ngunit ano ang makukuha niya sa paggawa nito? Hindi ba masasaktan lang din siya tulad niya? Si Xunoo ay tuliro na naghahanap ng lugar para kalmahin ang sarili. Gusto lang niyang mapag-isa para mapanatag ang kanyang kalooban. Hindi niya inaasahan na nandito pala si Shen Jae-hae. Alam niyang nagpapanggap lang sila ni Chaijia para inisin siya. Sa harap ni Shen Jae-hae, hindi siya makalma, pinilit ni Xunoo na magpakita ng tapang at inisin siya. Sa matinding larong ito, gusto niyang maging panalo. Naalala niya ang mga matatamis na bagay na ginawa niya para sa kanya at kinamumuhian niya ang sarili. Bakit siya naging ganoon katanga para paniwalaan siya?
Hindi maintindihan ni Shen Jaehae kung bakit siya biglang nagkaganoon. Lumalabas na ito ay dahil sa nangyari kagabi. Inakala niyang si Xunoo si Baisya, ngunit nang kalmado na siya, pinaalis niya ito sa silid. Walang nangyari sa pagitan nilang dalawa, pero si Xunoo ay naniniwala lang sa nakita niya, siya ang lalaking may dalawang babae. Dinagan siya ni Shen Jaehae para halikan. Pakiramdam niya ay nakakainis ang aksyon na ito, kaya itinulak niya at pinatay ng malakas. Nag-alab ang pagkaboss si isihin niya. Xunoo, mula ngayon, kung sampalin mo ako ng isa, hahalikan kita ng isang beses. Sabi niya at muling dinagan siya para halikan ng sapilitan, na nagpilit sa kanya na kagatin siya bago siya tumigil. Ayaw na niyang makita pa siya, kaya sinabihan niya itong umalis, at hindi rin niya nakalimutan na insultuhin ito na hindi niya ito kailanman itinuring na miyembro ng pamilya. Hindi rin nakayanan ni Shen Jaehae ang ganitong sitwasyon, umalis siya ng masakit at lumuluha. Dito lang nakita ni Xunoo ang cake na inihanda niya para sa kanya, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Magkakilala na tayo sa loob ng 20 taon, maligayang kaarawan Xunoo. Pagkatapos ng gabi ng kaarawan na iyon, parehong may kirot sa kanilang puso si Xunoo at Shen Jaehae. Hindi na rin sila naghanap sa isa't isa. Nag-focus si Xunoo sa trabaho, gusto niyang patunayan sa kanyang ama na may kakayahan siyang pamahalaan ang kumpanya. Nang aalis na siyang magyabang tungkol sa bagong natapos niyang plano, nakita niyang may ginagawang misteryoso ang kanyang ama. Palihim siyang sumilip habang wala ito at natuklasan niyang lihim na isinasangla ni Xumingli ang bahagi ng kumpanya na karapatan ng kanyang ina. Sa mas malalim na investigasyon ay nalaman niyang ang puwersa sa likod nito ay ang kumpanya ng pamilya ni Chaihe. Gusto ng kanyang half-brother na lokohin si Xumingli para mapasok sa bitag upang makuha ang Yuan Fei. Gamit din ang pagkakataong ito sa plano ni Shen Jaehae. Ang broker ay inilagay din niya, ang layunin ay sirain ang posisyon ng chairman ni Xumingli. Akala niya magiging maayos ang lahat, ngunit hindi niya alam na natuklasan na ni Xunoo, kaya tinawagan niya si Shen Jaehae para pigilan ang kanyang ama, pero hindi niya alam na lahat ng ito ay plano ni Shen Jaehae. Habang naghahanda siyang pumunta upang pigilan ito, bigla siyang sinaktan mula sa likod. Alam ni Chai Hao na natuklasan na ni Xunoo ang lahat, kaya nagplano siyang kidnapin siya para patayin. Nang malaman ni Shen Jaehae ang balita, binalaan niya si Chai Hao. Kung may mangyari kay Xunoo, hindi rin magiging mapayapa ang buhay ni Chai Hao. Malapit na nilang makamit ang kanilang layunin, ngunit biglang sinabi ni Shen Jaehae na itigil na ang lahat. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya sa sandaling ito ay ang kaligtasan lamang ni Xunoo. Dinala si Xunoo sa dalampasigan, hindi niya alam kung paano tatakas kaya umupo na lang siya at nagtiis. Sa sandaling hindi na niya makayanan, hindi alam ni Shen Jaehae kung paano niya ito natagpuan. Nang makita ang mahinang babaeng minamahal niya na hindi alam kung buhay o patay, halos mahulog ang puso ni Shen Jaehae. Mabuti na lang at nahanap niya ito kaagad kaya mabilis niya itong ibinalik. Ang pagkakataong ito ay parang isang shock sa buhay ni Xunoo. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong sakit. Nang lumitaw si Shen Jaehae bilang bayani na nagligtas sa dalaga, naalaala niya ang 10 taon na ang nakalipas. Nahuli si Xunoo ng mga kidnapper habang pauwi mula sa paaralan. Noong nasa panganib siya ay biglang lumitaw si Shen Jaehae mula sa kung saan at iniligtas siya. Simula noon ay hindi na niya hinayaan na mag-isa itong umalis. Sa alaala ni Xunoo, mahal na mahal siya ni Shen Jaehae, ngunit hindi niya alam kung bakit pagkatapos lang ng isang gabi ay nagbago na ito at nagtaksil sa kanya. Nang makita ang nag-aalalang mukha ng lalaking ito, talagang naantig siya, ngunit hindi alam ni Xunoo kung totoo ba ang kanyang nararamdaman o nag-a-acting lang siya. Totoo, ang pinakamahirap paniwalaan sa mundo ay ang mga salita ng lalaki. Para makita kung totoo ang damdamin ni Shen Jaehae para sa kanya, sunod-sunod siyang naglaro upang subukan siya. Kusa siyang naghanda ng isang malaking romantikong hapagkainan at inanyayahan siyang makipaghapunan. Gumamit din siya ng mabilis na halik tulad ng pusa na naglalaro sa daga upang biruin siya. Hindi na bago sa kanya ang mga mumunting laro niyang ito na malambot at mahigpit ang tali. Nagpa siya si Xunoo na maglaro ng isang malaking laro sa pagkakataong ito. Hindi lang siya naglaro sa bahay, patuloy din siyang nagpakita sa kumpanya, tulad ng kusang pagtimpla ng kape para sa kanya o paglagay ng isang magandang florera ng bulaklak sa kanyang mesa. Si Shen Jaehae ay nakakuha ng sunod-sunod na sorpresa. Kailangan niyang amuyin ang kape para tingnan kung may inilagay siyang kakaiba. Hindi lang siya naglaro, kapag silang dalawa lang, nagpakita rin siya sa harap ng mga empleyado. Pinagsasaluhan ng lahat ang cake sa kanya, nagkunwari rin siyang nagpadala ng maling mensahe sa group chat ng kumpanya at inanyayahan siyang umuwi ng magkasama. Ang insidenteng ito ay nagpatigil sa lahat ng empleyado. Ngayon ay natagpuan na ni Boss Shen ang kanyang kaligayahan. Si Xunoo ngayon ay parang isang maliit na asawa na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa mula sa trabaho araw-araw. Huli na ngayon at hindi pa rin umuwi si Shen Jaehae mula sa trabaho. Pag-uwi niya, kinuha niya ulit ang thermal container at lumabas na nagpakabigla sa kanya. Naghahanap ba siya kay Baisya? Lihim niya siyang sinundan sa labas at dito niya natuklasan na pumasok si Shen Jaehae sa ospital. Lumabas na bumalik ang lumang sakit ng kanyang ina at kinailangan siyang i-admit sa ospital. Buti na lang at natuklasan niya ito sa tamang oras. Sa oras na ito, ang tatlong tao ay magkasama na parang isang tunay na masayang pamilya. Habang lumalapit sila, lalo namang nag-aalala si Shen Jaehae.
Sa personalidad ni Tsunuo, kung manalo siya sa laro ng pag-ibig nila, tiyak na paalisin niya ito sa Yuan Fei. Nagsumikap siyang itayo ang lahat para sa paghihiganti, hindi niya ito hahayaang mangyari. Binalik niya ang album ng kanilang mga alaala. Noong araw, sina Shen Jiahe at Tsunuo ay nagkaroon ng napakagandang kabataan. Ngunit noong araw na iyon, sa harap ng lahat ay ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan upang insultuhin siya. Kahit na ginawa ni Tsunuo ang lahat para humingi ng tawad, hindi pa rin siya pumayag. Pero hindi niya alam na ang dahilan kung bakit siya malamig sa kanya ay hindi dahil sa mga salitang iyon, kundi dahil nadiskubre niya ang isang napakalaking lihim. Si Xumingli, ang kanyang ama, ang pumatay sa kanyang ama, sinira ang kanilang pamilya, at pagkatapos ay kunwari ay nagpapakita ng kabutihang loob at inampun siya. Si Tsunuo, ikaw ay anak ng kaaway, hindi ko hahayaang lumambot ang puso ko sa iyo. Ngunit ang pag-ibig niya para sa iyo ay napakalaki, hindi niya ito kayang baliwalain. Ngayon, gustong sorpresahin ni Shen Jiahe si Tsunuo. Dinala niya ito sa bahay na matagal na niyang inihanda. Lahat ng kagamitan doon ay mga laruan noong bata pa si Tsunuo. Matagal na itong itinapon ng kanyang ama, ngunit lihim niya itong tinago. Ang araw na itinapon ang mga laruan ay labis siyang nagalit sa kanya dahil sinabi niya na siya ang umuko pa sa kanilang silid. Magkasama silang umupo sa mainit na silid. Doon nila inalala ang mga alaala. Noong taon na iyon, pagkatapos ng insidente sa bulwagan, ang damdamin nilang dalawa ay unti-unting nagkalamat at isa rin sa dahilan ay si Xumingli. Binalaan niya si Shen Jiahe na huwag masyadong maging malapit kay Tsunuo. Naniniwala siya na hindi sila tugma sa kanilang katayuan, kaya ayaw niyang magkaroon sila ng anumang pagmamahalan. Ngunit pagkatapos ng maraming taon na magkasama, paanong masasabing wala na lang? Bago pa man magtanong si Tsunuo, inamin na niya ang kanyang nararamdaman. Tsunuo, sa loob ng mahigit 10 taon, ikaw lang ang nasa puso ko. Ang salitang ito mula sa kanya ay nagpatunaw sa lahat ng pagdududa sa kanyang puso. Ang kanyang puso ay nanginginig sa kaligayahan. Siya rin ay nasa puso niya, ngunit hindi siya naglakas loob na umamin. Muli niyang pinagdudahan na ginagawa lang niya ang mga gimmick na ito dahil gusto niyang manalo sa laro. Hindi niya inamin ng bibig, ngunit ipinakita ng kanyang mga aksyon ang lahat. Nang marinig niyang nagkaroon ng aksidente sa lugar kung saan siya nagbiyahe, nagpanik siya at tinawagan siya. Ang kawalan ng balita mula kay Shen Jiahe ay nagpakabigla sa kanya, kaya nagmaneho siya papunta sa lugar. Nakita niya ang mga nasugatan na iniligtas, ngunit hindi niya siya nakita. Ang kanyang puso ay huminto. Kung sakaling may nangyari sa kanya, marahil ay pagsisisihan niya ito sa buong buhay niya. Nang malapit na siyang mawala ng pag-asa, lumitaw si Shen Jiahe. Maswerte siyang hindi nasugatan kaya nakasama siya ng rescue team para iligtas ang lahat. Pagkakita sa kanya, kumagulgol siya at sumugod sa kanyang mga braso. Hindi niya alam kung gaano siya nag-alala mula nang marinig niya ang balita. Ngunit si Shen Jiahe, habang tinitingnan ang kanyang kilos, ay hindi mapigilan ang kanyang kaligayahan. Lumalabas na may puwang pa rin siya sa puso ni Tsunuo. Ngunit bago pa sila maging masaya, may nangyari na naman. Nakita niya ang mensahe sa computer ni Shen Jiahe. Nagsinungaling ka ba? Kaya pala hindi niya sinagot ang tawag ay dahil gusto niyang mag-alala siya at tumakbo para hanapin siya. Mula noong insidenteng iyon, hindi na pinansin ni Tsunuo si Shen Jiahe. Ngayon, ang aura niya ay napakatindi kaya natatakot ang lahat. Nagdulot ba ng malaking gulo ang kanilang boss Shen sa pagkakataong ito? Tila ang relasyon nilang dalawa ay muling naging malamig. Isang insidente ang biglang dumating na nagpalalim pa ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ang proyekto ni Tsunuo ay umuunlad ng napakahusay, ngunit pansamantalang sinuspindi ito ni Shen Jiahe dahil wala ng pondo para mamuhunan. Lumabas na inilagay niya ang lahat ng pera sa proyekto ni Baixia. Ang lalaking ito ay talagang gusto siyang mamatay sa galit. Kagagawa lang niyang lokohin ako, ngayon naman ay hayagan siyang tumutulong sa ahas sa harap ko. Shen Jiahe, sawang-sawa ka na ba sa buhay? May dahilan din kung bakit nagdesisyon si Shen Jiahe ng ganito. Si Xumingli sa likod ang nagbigay ng utos na magbigay ng pondo kay Baixia. Ang matandang lalaking ito ay talagang baliw sa mga babae. Kaya niyang harangan ang landas ng pag-unlad ng kanyang anak na babae dahil lang gusto niyang tulungan ang kanyang kerida. Pagod na si Tsunuo ngayon, kahit ang kanyang sariling ama o ang kanyang nobyo ay binigyan ng gamot ng babaeng ahas na si Baixia. Sa kasalukuyan ay sarili na lang niya ang maaasahan niya. Naghanap siya ng ibang investor upang maipagpatuloy ang proyekto. Ngunit hindi niya inaasahan na makakabangga na naman niya ang lalaking ito. Gusto niyang makipag-date muna sa kanya bago pag-isipan ang tungkol sa pamumuhunan. Hindi na nag-isip pa si Tsunuo namin, wala namang mawawala kung manonood ng scene minsan, kaya pumayag na lang siya. Nakakainis talaga ang kasama ang lalaking ito. Nakakabagot kaya nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Ang hindi niya inaasahan ay ipinamonitor pala siya ni Shen Jiahe sa assistant niya at sinamantala pa nitong ikulong sa banyo ang malibog na lalaki at siya mismo ang umupo sa tabi niya. Pagkagising niya, nakita niyang nakahiga siya sa kandungan ni Shen Jiahe. Ang buwisit na ito, kung hindi makakatulong, ayaw pa siyang tigilan. Dahil sa investment para sa proyekto, napilitan si Tsunuo na magpakumbaba at suyuin si Zhang Shuyu. Ngunit hindi niya inaasahan na gagawa pala ito ng masamang balak sa kanya. Matapos siyang painumin ng kape na may droga at dinala sa hotel, nagvideo pa siya at ginawang tila nagtalik sila at in-upload sa internet na sumisira sa kanyang reputasyon. Sa gitna ng kaguluhan, kusang nagpakita si Chai-e sa kanilang bahay at umamin, sinabing siya
siya ang lalaki sa video at gusto siyang pakasalan para ayusin ang lahat. Mariing tumutol si Xumingli, ngunit binigyan siya ni Baixia ng matatamis na salita, tulad ng pagpapakasal kay Xunuo kay Chaie para magamit ang kanyang kamay upang agawin ang pamilya Chai. Talagang pumayag si Xumingli, magkaaway sila ng pamilya Chai, ngunit hindi inaasahan na para sa kapakanan ay hindi siya nag-atubiling pilitin ang kanyang anak na babae na magpakasal. Walang ebidensya upang patunayan ang kanyang kawalang sala at pinilit pa siya ng kanyang ama hanggang sa huling sandali. Xunuo, isa kang magpakasal kay Chaie o pangalawa ay umalis ka sa Yuan Fei at huwag kang umasang makakakuha ng anumang ari-arian. Walang ibang pagpipilian si Xunuo kundi pumayag na ipahayag ang kanilang pagpapakasal. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa press sa harap ng mga reporter. Kaagad na inangkin ni Chaie na siya ang nobyo niya. Ngunit ang sumunod na pangusap ang nagpagulat sa iba, may isa pang lalaki na nagpakilalang siya ang lalaki sa video. Nakatayo sa pagitan ng dalawang gwapong lalaki na parehong gustong magpakasal sa kanya. Hindi alam ni Xunuo kung paano niya ito sosolusyonan. Ang mga bata lang ang kailangang pumili, pwedeng kunin lahat ng matatanda, hindi ba? Sa huli, pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip, inihayag niya na si Shen Jiahe ang kanyang magiging nobyo. Ang pusta na ito ay masyado siyang nagtagumpay. Akala niya ay tatanggihan siya nito, ngunit sa isang iglap ay naging nobyo na niya siya. Si Xumingli, nang malaman ang tungkol dito, ay galit na galit. Ang mapagmatigas na anak na babae at ang inampong anak na lalaki ay gusto siyang atakihin sa puso. Sa panlabas, ipinakita nilang dalawa na gusto ng lalaki at pumayag ang babae na magpakasal. Ngunit lihim na mayroon silang kasunduan. Pumayag si Shen Jiahe na magkunwari silang magnobyo bilang kapalit. Ang kanilang laro ng pag-ibig ay kailangang pahabain ng isa pang buwan. Lubos na nagtitiwala si Xunuo sa kanyang sarili kaya pumayag siya. Kaya isang kasunduan sa pag-ibig ang nilagdaan. Muli silang nagsimula ng isang laro ng pag-ibig. Si Zhang Shuyu ay naaresto na dahil sa panghaharas sa kanya at sa pagkakataong ito ay salamat kay Shen Jiahe na nag-utos na hanapin ang lahat ng sulok para maghanap ng ebidensya. Nang malaman ito ni Xunuo, hindi niya maiwasang maantig. Totoo na si Shen Jiahe ay katulad pa rin ng dati. Tahimik siyang sinusundan at pinoprotektahan. Kusa siyang pumunta sa bahay niya at gusto niyang ipagluto siya bilang gantimpala. Ngunit talagang ang isang dalaga na unang beses magluto at ipaghihiwa ng patatas ay nasugatan ang kamay. Si Shen Jiahe na lang ang napilitang magluto. Ang pagtingin sa kanyang masigasig na hitsura sa kusina ay talagang kaakit-akit. Si Shen Jiahe na ito ay talagang napakagwapo sa lahat ng anggulo. Nang makita niya kung gaano siya kagwapo, hindi niya napigilang pahiran ng harina ang mukha niya. Magkasama silang naglaro na parang noong kabataan pa nila. Mula nang ipahayag nila ang kanilang engagement, si Shen Jiahe ay may karapatan ng lumabas sa tabi ni Xunuo. Patuloy pa siyang yumayakap at nagpapakita ng public display of affection, na para bang gusto niyang malaman ng buong mundo na si Xunuo ay pag-aari lamang niya. Si Xunuo ay nag-organisa ng isang kaganapan sa dalampasigan upang ipromote ang bagong proyekto, kaya may isang buntot na laging sumusunod sa kanya. Ngunit saan man siya magpakita ay nandoon ang bakas ng paa ni Shen Jiahe. Naging makapal pa ang mukha niya na umupo sa booth niya at hindi pinapayagang lumapit ang sinuman. Sa gabi, sumayaw silang dalawa sa isang musika at naglaro ng mga paputok sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, tila bumalik sila bilang sina Xunuo at Shen Jiahe noong sila ay 16 na taong gulang, walang puot o taya, walang malay at walang pakialam na magkasama. Umupo silang dalawa at nagmasid sa mga bituin. Gustong malaman ni Shen Jiahe kung bakit siya ang pinili niya at hindi si Chaie. Nang tumayo siya at umamin na siya ang lalaki sa clip ay dahil ayaw niyang magpakasal ito kay Chaie. Hindi niya inaasahan na siya pala ang pipiliin nito. Maging si Xunuo ay hindi alam ang sagot. Alam lang niya na si Shen Jiahe ang nagpaparamdam sa kanya ng pinakaligtas. Nang marinig niya ang mga salitang ito, hindi maiwasang uminit ang kanyang puso. Ang apoy ng pag-ibig sa pagitan nilang dalawa ay muling sumiklab. Nagbigayan sila ng magaan na halik sa gitna ng madilim na gabi na puno ng romansa. Masaya lang silang dalawa nang hindi napapansin si Xumingli na nakatingin sa kanila ng may maalab na tingin. Muli niyang ipinaalala ang kasunduan nila. Kung hindi lalayo si Shen Jiahe kay Xunuo, kailangan niyang umalis sa pamilya Xu na walang dala. At ang dahilan kung bakit siya galit na galit ay dahil nagtatampo sa kanya ang kanyang kasintahan. Ayaw ibigay ni Shen Jiahe ang pondo para sa proyekto, kaya wala siyang magawa para tulungan ang ahas na si Baixia na makakuha ng pera. Ang buhay ng ahas na si Baixia ay napakalungkot din. Sa labas ay nagpapakita siyang mayabang o mahilig makipag-away, ngunit ang kanyang sitwasyon ay talagang kahabag-habag. Ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya at ang kanyang ina ay ginagamit lang ang kanyang anak na babae bilang panghuli ng pera. Ngayon ay naging third party na naman ito, ngunit nakaengkwentro ng mga mapanganib na tao. Ang tunay na asawa ay pumunta sa kanya at nag-ingay, humingi ng bayad at binuhusan pa sila ng maruming tubig. Sobra na ang dinanas ni Baixia. Hindi siya matulungan ni Xumingli, tinanggihan siya ni Shen Jiahe. Ngayon pati ang kanyang ina ay nagdadala ng gulo sa kanya. Pakiramdam niya ay masyado na siyang bigo. Si Baixia ay pumunta sa bar mag-isa para uminom at malungkot. Naalala niya ang lahat ng kanyang naranasan. Ang
Ang kanyang ex-boyfriend ay kumuha ng sensitibong litrato upang i-blackmail siya. Si Shen Jae-hae ay tinitingnan lang siya bilang isang piyesa sa chess, maging si Xu Mingli ay puro matatamis na salita lang ang alam para suyuin siya. Habang naglalakad mag-isa at nawawala sa sarili, nakabangga niya ang isang lalaki at sa gitna ng matinding emosyon na iyon, hindi niya alam kung paano nagkaroon sila ng mainit na gabi. Gusto ni Chae na makasama si Xu Nuo na bumalik sa paaralan para mag-volunteer. Nang marinig ito ni Shen Jae-hae, ay gusto niyang sumama, hindi niya hahayaang makasama ng ahas na iyon ang kanyang asawa. Pagbalik sa high school na pinasukan nila, ang mga alaala ay tulad pa rin ng dati. Sinisynthesize ni Shen Jae-hae at nagpipiano si Xu Nuo. Ang dalawa ay nagtutulungan pa rin ng maayos, na parang nabuhay muli ang tanawin ng nakaraan. Biglang hinalikan ni Xu Nuo si Shen Jae-hae sa labi, ngunit nagdahilan siya na nag-a-acting lang siya dahil nakita niya si Chae na nakatingin sa kanila. Ang halik na ito, totoo man o hindi, ay sapat na para pasayahin siya sa buong araw na ito. Ang tatlong sina Shen Jae-hae, Xu Nuo at Chae ay umupo at nanood ng konsyerto sa bulwagan. Tila nakikita nila muli ang kanilang kabataan. Sa pagtingin sa estudyanteng lalaki na tumutugtog ng instrumento sa entablado, biglang naalala ni Xu Nuo si Shen Jae-hae noong nakaraan. Sa sandaling maaari siyang sumikat sa kanyang passion. Inalis niya ang kanyang pagmamalaki at nagbitiw ng mga salita na nakasakit sa kanya. Ang kanyang luha ay biglang tumulo, nakaramdam siya ng malaking pagkakasala kay Shen Jae-hae noong siya ay 16 na taong gulang. Hinawakan niya ang kamay nito na ikinabigla niya at napatigil, pagkatapos ay dahan-dahan niyang naramdaman ang paggalaw sa kanyang palad. Isinulat niya sa kamay nito ang dalawang salitang paumanhin. Ang maliit na kilos na ito ay sapat na upang palambutin ang puso ni Shen Jae-hae. Ang isang kilos na ito ay nagpagaling sa sakit ng batang Jae noong taon na iyon. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ng dalawa ang kamay ng isa't-isa, at ang pagmamahalan nila sa isa't-isa ay hindi na mapigilan at umapaw na sa buong screen. Mula noong araw na iyon, si Xu Nuo ay puno ng sigla dahil sa pag-ibig. Kahit ang kanyang ina ay napansin ang pagbabago ng kanyang anak, mukhang nagkaroon na sila ng bagong pag-unlad ni Jae-hae. Ngunit sinabihan niya ang kanyang ina na itago ito. Ayaw niyang malaman ni Shen Jae-hae na nagkakaroon na siya ng damdamin para sa kanya. Ang larong ito ay tiyak na dapat niyang mapanalunan. Sa kabilang panig, abala sa pag-aalala ang ahas na si Baixia na malapit nang malugi ang kumpanya dahil nakipaghiwalay na siya kay Xu Mingli. Biglang may lumitaw na isang rosa sa harap niya. Iyon ang lalaki na nakasama niyang natulog noong lasing siya. Nang makita niya si Xu Mingli, sinabihan niya itong umalis dahil ayaw niyang may makaalam ng kahiyahiyang bagay na ito. Hindi niya inaasahan na si Xu Mingli ay magbibigay sa kanya ng mas malaking sorpresa. Bigla siyang nagdala ng isang kahon ng singsing at gusto siyang muling mag-propose. Nagulat si Baixia nang matuklasan niyang siya ay buntis, ngunit dahil gumamit siya ng contraceptive, inakala niyang hindi kay Xu Mingli ang bata, kundi bunga ng one-night stand niya. Aalisin na sana niya ang bata nang matuklasan ito ni Xu Mingli. Gusto niyang itago niya ang bata at magpapakasal sila kaagad. Kahit papaano, kung hindi niya sasabihin, walang makakaalam ng katotohanan, kaya nagpa siya siyang magpanggap muna at pagkatapos na lang mag-isip. Masayang-masaya si Xu Nuo dahil ang kanyang ama ay kusang nag-imbita sa kanya na magdiwang at patuloy siyang pinupuri sa kanyang proyekto. Ngunit ang sumunod na sinabi niya ang nagpatigil sa kanya. Nanganak na pala si Baixia, malapit na siyang maging stepmother at pumasok sa pinto ng pamilya Xu. Ang mapag-intriga na ina ni Baixia na naghahangad ng kayamanan at gustong pumasok sa pamilya Xu ay sumusunod sa kanyang anak. Gusto niyang pumasok dito para makipag-away kay Xu Nuo. Sa unang araw pa lang nila sa bahay Xu, napakamayabang na ng mag-ina. Gusto nilang baguhin ang lahat at nakipagtalo kay Xu Nuo. Nagkunwari rin silang sinisisi si Xu Nuo sa harap ni Xu Mingli na naging sanhi ng muling pag-aaway ng mag-ama. Dahil sa insidenteng ito, nalungkot si Xu Nuo na hindi na kumain o uminom, nagtago lang siya sa kanyang silid at umiyak mag-isa. Si Shen Jae-hae lang ang makakalapit sa kanya sa sandaling ito, inaliw niya ito sa panig ni Xu Nuo. Talagang iba ang pag-ibig, ilang salita lang ni Shen Jae-hae ay napahinto na niya si Xu Nuo sa pag-iyak at masunurin pa nitong inubos ang isang malaking mangkok ng lugaw. Hindi na makayanan ni Xu Nuo ang pamumuhay sa bahay na ito. Sa umaga, iningayan siya ng nanay ni Baixia, sinabihan siyang kailangang sundin ang schedule ni Baixia, kung hindi ay wala siyang makakain. Sa gabi, naririnig niya ang mga mapagmahal na salita ng kanyang ama at ng ahas na iyon na ikinagagalit niya at hindi makatulog. Ang lugar na ito ay hindi na niya tahanan, maging ang kanyang ama ay patuloy siyang sinisisi sa harap ng ibang tao. Nagpa siya si Xu Nuo na umalis na, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit ay natuklasan niyang nawawala ang alahas na bigay ng kanyang lola. Tumakbo siya at walang salita na pumunta sa kinaroroonan ng ina ni Baixia, at totoo nga, ninakaw nito ang kanyang mga gamit. Nagtalo silang dalawa ng ganoon at sinamantala ni Baixia ang pagkakataong hindi siya nakatingin, sinadya niyang madulas at nahulog sa hagdanan. Dumating din sina Xu Mingli at Shen Jae-hae at nasaksihan ang buong tagpong ito. Walang tanong-tanong, sinampal na niya si Xu Nuo at sa mata niya, tanging ang berdeng tsaa na si Baixia lang ang mahalaga. Umuwi si Xu Nuo sa bahay ng kanyang ina. Hindi siya mapakali dahil naniniwala siyang siya ang nagtulak kay Baixia. Kahit na matigas ang ulo at pasaway siya, hindi siya kasamaan para saktan ang isang bata. Ang pag-alala sa sampal ni Xu Mingli ay lalong nagdulot sa kanya ng
ng matinding sakit. Mula pagkabata, hindi niya ako sinaktan ni minsan. Ngunit mula nang dumating si Baisya, nagbago ng husto ang buhay ko. Hindi mapakali si Xunoo hanggang sa bumalik si Shen Jayahe at nagbalita na ligtas na ang mag-ina ni Baisya. Sa kasalukuyan, hindi siya maaaring bumalik sa pamilya Xu at hindi rin siya maaaring manatili sa bahay ng kanyang ina dahil masyadong malayo sa kumpanya, kaya ang tanging solusyon ay pansamantalang tumira sa bahay ni Shen Jayahe. Nang marinig ito, lalo siyang natuwa, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong makasama siya sa isang bahay. Ang dalawa ay nasa yugto ng hindi tiyak na pag-ibig, at ang pagiging malapit ay hindi maiiwasang magdulot ng mga pag-iisip na maging malapit. Ngunit sa pagkakataong ito, si Xunoo mismo ang may ganoong ideya. Ilang ulit siyang lumapit sa kanya, ngunit si Shen Jayahe ay parang pusa at daga. Alam niya ang gusto niya, ngunit gusto pa rin siyang asarin. Nang gabing iyon, nanood sila ng pelikula at hindi nila alam kung paano nabuksan ang isang pelikulang puno ng mainit na eksena. Hindi na nakatiis si Xunoo, gusto na niyang gawin ang susunod na hakbang kay Shen Jayahe, kaya nagkunwari siyang natutulog upang sumandal sa balikat nito. Alam niya ang ibig sabihin nito at nakipagtulungan, gusto siyang halikan, ngunit nang malapit na ang kanilang mga labi, bigla siyang lumihis sa ibang usapan, kaya napahiya si Xunoo at gustong magtago sa lupa. Ang dalawa ay parang bagong kasal ngayon, sabay na natutulog at gumigising. Nang aalis na sana silang dalawa para magtrabaho, biglang may natanggap na tawag si Shen Jayahe na nagpabago agad ng kanyang mukha at dali-dali siyang umalis nang walang sinasabi. Alam ni Xunoo na mayroon siyang inililihim, kaya agad siyang humabol. Tumawag ang ospital upang sabihin na nawawala na ang kanyang ina, kaya labis na nag-alala si Jayahe. Pinuntahan niya ang lahat ng posibleng lugar na mapupuntahan ng kanyang ina, ngunit wala siyang nakita, kaya wala na siyang nagawa kundi bumalik sa kanilang lumang bahay. Lumabas na hindi na maalala ng kanyang ina ang lahat, ngunit naaalala pa rin ang daan pa uwi, at kinakanta niya ang oya sa manika na akala niya ay si Jayahe, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. Nang makita ang tagpong ito, hindi niya maiwasang masaktan, dating masaya ang kanilang pamilya, ngunit dahil kay Xumingli, naging wala na ang lahat tulad ngayon. Ang ina ni Shen Jayahe ay dating nagtrabaho bilang katulong sa pamilya Xu, ngunit pagkatapos niyang isilang si Jayahe, umalis siya at dinala ang kanyang anak. Inalagaan niya ako sa loob ng 5 taon sa kahirapan, ngunit napakasaya pa rin ang kanilang pamilya. Hanggang isang araw, nag-aalala siyang may sakit siya, kaya dinala niya ako sa pamilya Xu. Mula noon ay hindi na nakita ni Jayahe ang kanyang ina. Ngunit hindi niya alam na maraming beses na siyang hinanap ng kanyang ina, ngunit pinigilan ni Xumingli. Hindi pinayagan ni Xumingli na kunin ni Shen Fen si Shen Jayahe. Nang araw na iyon, muling nawala si Shen Fen, kaya natakot si Jayahe, at hinanap siya sa lahat ng dako, ngunit wala siyang nakita, kaya wala siyang nagawa kundi bumalik sa lumang bahay at maghintay. Pagkatapos, dinala muli ang kanyang ina sa ospital at si Xumingli ang nagdala sa kanya. Nagkataon na nakita niya ang ina na balisa at naghahanap sa kanyang anak, kaya giagad niya itong isinakay sa kotse. Sa pagkakataong iyon, nakita rin niya si Shen Jayahe na naghahanap sa kanya. Sa puso ni Xumingli, nagkaroon ng pagdududa, baka alam na ni Shen Jayahe ang nangyari noon, kaya nagpadala siya ng tao upang subaybayan si Shen Jayahe. Nalaman ni Xunoo na mayroon pa siyang isang ina nang sundan niya ito noon, at pagkatapos ay binisita niya ang ina kasama siya. Nakikita ang babaeng nasa edad ng kanyang ina, na baliw at itinuturing si Shen Jayahe na parang 5 taong gulang na bata. Lubos siyang naantig, nagpasya siyang alagaan siya bilang kanyang sariling ina. Sa harap ni Shen Fen, itinaas niya ang kanyang kamay at nangako sa kanya na aalagaan niya si Shen Jayahe habang buhay. Narinig ito ni Shen Jayahe na labis niyang ikinahiya, kaya napilitan siyang umamin sa harap nito. Shen Jayahe, mananatili akong kasama mo magpakailanman. Silang dalawa ay nalunod sa kaligayahan at nagyakapan habang umikot. Ang kanilang laro ng pag-ibig ay hindi nagtatapos, kundi nagsisimula ng isang bagong laro. Higit na magmahalan, si Xumingli, matapos malaman na natagpuan na ni Shen Jayahe si Shen Fen, ay nagpatawag ng tao upang lihim na subaybayan siya. Gusto niyang malaman kung kailan niya ito natagpuan at kung ano ang mga nalaman niya. Ang pagtatago ni Shen Jayahe sa paghahanap sa kanyang ina ay nag-aalala kay Xumingli, baka may malaking lihim siya sa likod na ayaw niyang malaman ng iba. Tinitingnan ni Shen Jayahe ang mga dokumento sa bahay at napansin ang problema. Malinaw na nagalaw ang mga dokumento, may isang taong gumalaw sa kanyang mga gamit. Sa simula ay inakala niya na si Xunoo ang naglaro, ngunit sinabi nitong hindi niya ginawa iyon. Nang tingnan ang kamera, natuklasan niyang may nakapasok sa kanyang bahay. At ang taong ito ay ang malapit na tauhan ni Xumingli. Totoo ngang nagdududa na siya sa akin. Sige, makikipagtulungan ako sa kanya upang mas maging kapanapanabik ang palabas na ito. Si Xumingli ay talagang matandang baka na gusto ang bata pang damo. Si Baisya ay hindi maaaring makipagtalik sa kanya dahil buntis siya, kaya lumabas siya at naghanap ng ibang babae. Sa galit, pumunta siya sa lugar at sinubukan siyang takutin gamit ang pagbubuntis. Ngunit lasing si Xumingli at hindi
alam ang nangyayari, kaya galit na umuwi na lang si Baixia. Kinabukasan, paggising niya, nakatanggap siya ng balita na nagkaroon ng komplikasyon ang pagbubuntis ni Baixia, kaya nag-alala siya at nagmadaling umuwi. Sinamantala ito ng green tea na si Baixia at nagpakita ng pagkaawa, humingi ng tulong upang mamuhunan sa kumpanya. Ngayon, pinalad si Baixia at nakahanap ng isang malaking mamumuhunan at marami pa siyang inaalok na benepisyo. Ngayon, kailangan lang niya ang pera ni Xumingli bilang paunang puhunan sa kabilang panig at sigurado siyang yayaman siya sa hinaharap. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng dumating ng napakadali ay hindi maganda, tiyak na may masamang balak sa likod nito. Patuloy na iniimbestigahan ni Xumingli si Shen Jiahe upang malaman kung may alam siyang mga lihim. Alam ni Shen Jiahe ang intensyon niya, kaya nagpanggap siyang ngayon lang niya nahanap ang kanyang ina at ayaw niyang guluhin ang pamilya Tsu kaya hindi siya nagkwento. Tinanong pa niya si Xumingli kung ano ang nangyari noon na nagpauko lang ng ulo kay Xumingli at nagpanggap na lumipat sa ibang usapan. Biglang inilipat ni Xumingli ang usapan sa trabaho at pinapunta siya upang pamahalaan ang bagong sangay sa ibang bansa. Ang layunin ay upang paalisin siya at siya mismo ang mamahala sa sitwasyon. Ngunit wala na itong buhay, umuusad pa lang ang kanilang pag-iibigan. Kailangan na naman silang magkalayo, talagang nakakainis ang tatay niya. Ang pag-alis ni Shen Jiahe sa ibang bansa para magtrabaho ay nagpaalala sa kanya. Napaka-perpekto niya, tiyak na maraming nagkakagusto sa kanya. Baka pagbalik niya ay may bago na siyang asawa kung magkalayo sila ng matagal. Kaya, nagpasya siyang maghanda ng isang maringgal na proposal. Bago umalis si Shen Jiahe sa ibang bansa, kailangan niyang magkaroon ng opisyal na titulo muna. Kinabukasan, nag-date silang dalawa, matagal na rin silang nagkaroon ng pribadong oras na ganito. Dinala ni Xunoo sa kanya ang isang Vietnamese blueberry cake. Nagpaalala kay Shen Jiahe noong bata pa siya, ginamit niya rin ang cake na ito para akitin siya. Lumipas ang mahigit 10 taon, ngunit ang lasa ay hindi nagbago, tulad ng pag-ibig na palagi nilang nararamdaman para sa isa't isa, magkadikit at hindi kumukupa sa paglipas ng panahon. Tiningnan siya ni Xunoo at unti-unting naalala ang mga pangyayari na pinagdaanan nila, may pagmamahal, may galit, may mga hindi pagkakaintindihan at pag-aaway. Ngunit sa kabutihang palad ay nagkaroon pa rin sila ng pagkakataong makaupo at magkasama sa huli. Nalubog si Jiahe sa alaala ng damdamin, habang siya naman ay nag-aalala dahil wala siyang nakikitang reaksyon mula sa binata. Biglang nagkaroon ng proposal mula sa katabing lamesa na may eksaktong kaparehong cake sa kanilang lamesa. Hindi maaari, paanong nagkamali ang empleyado ng ganoon. Paglabas ni Xunoo sa restaurant, nakakita siya ng isang nakagugulat na eksena. Si Shen Jiahe ay nakaupo sa gitna ng kalye, tumutugtog ng selo na parang isang prinsipe na nakasakay sa puting kabayo, at ang pagtatanghal na ito ay para lamang sa iisang manonood, at iyon ay siya. Naaalala pa rin ni Shen Jiahe ang biglaang sinabi niya noon na kapag ang taong mahal niya ay nag-propose sa kanya sa tapat ng simbahan, tiyak na papayag siya. At ngayon, ginawa niyang totoo ang pangarap niya. Lumuhod si Shen Jiahe at nag-propose sa kanya. Gusto niyang gawin siyang asawa bago siya umalis sa ibang bansa. Nakikita ang prinsipe na nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi maiwasan ni Xunoo na maantig, ngunit nagkunwari pa rin siyang nag-iisip kung dapat siyang pumayag o hindi, kaya medyo nag-alala si Shen Jiahe. Natalo ako sa larong ito. Ang mga salitang ito ay nagpahinga sa puso niya na parang oras na bomba. Sa wakas, pumayag siyang maging asawa niya. Ang sandali na isinuot sa kanyang daliri ang singsing ng proposal ay nagpatotoo sa pangarap ng buong buhay ni Shen Jiahe. Ang una at tanging babae na minamahal niya ay sa wakas ay naging kanya. Mas naantig si Shen Jiahe nang kumuha siya ng isang kahon ng singsing. Nagpahiwatig din si Xunoo na gusto niyang mag-propose sa kanya. Ang dalawa ay punong-puno ng kaligayahan sa ilalim ng pagbabasbas ng lahat. Naghalikan sila sa gitna ng romantikong tanawin na nakakainggit. Nang gabing iyon, parang bagong kasal silang dalawa at nag-enjoy sa kanilang honeymoon mula sa sala hanggang sa hagdanan, pagkatapos ay gumulong sa silid-tulugan at nagpatuloy hanggang umaga. Habang sila ay nalulunod sa kaligayahan, dumating na si Xumingli. Nang makita niya ang larawan ng dalawang naghahalikan sa kalye, nag-init ang kanyang puso at mariin niyang tinutulan na magkasama sila. Hindi bati, nagkukunwari lang silang nagpapakasal at nag-aarte lang. Nangako si Shen Jiahe ng lahat ng bagay na siya ay magiging mapagbigay sa kanya habang buhay. Kung hindi sila magkakasundo, tiniyak niyang siya mismo ang aalis sa Yuanfei. Ngunit si Xumingli ay patuloy na mahigpit na tumututol at naghanap pa siya sa ina ni Xunoo upang pakiusapan na payuhan ang dalawa. Ang saloobin ni Xumingli ay hindi maintindihan ng sinuman, mayroon pa bang nakatagong bagay sa likod ng kanilang pinagmulan. Pagkabukas ni Xunoo ng pinto, nakita niya ang isang malaking baukwet ng bulaklak sa kanyang harapan. Si Shen Jiahe na kausap niya lang sa telepono ay lumitaw na sa kanyang harapan. Hindi mapigilan ni Xunoo ang pagkamis at yumakap sa kanya. Mahigit
kalahating taon na silang magkalayo. Pagkabalik pa lang, hindi na napigilan ni Xumingli at gusto na niyang ilabas ang lahat ng baraha kay Shen Jiahe. Hindi na rin siya nagpigil at diretsong hinarap siya. Nagtimpi ako hanggang ngayon dahil sa paggalang sa kanya bilang ama ni Xiaonuo. Kung hindi ay hindi siya makakatayo rito at magtatanong sa akin. Nang makita ni Shen Fen si Xumingli, natakot siya at tumakbo. Ang tagpong ito ay nagdulot ng labis na sakit kay Shen Jiahe. Xumingli, inampon mo ang anak ng kaibigan ko. Napakataas ng tingin sa iyo sa labas, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa mo sa loob? Ikaw ang pumatay sa aking ama at ang nagdulot sa aking ina na maging ganito. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad ngayon, huwag mo akong sisihin kung ilalabas ko ito sa liwanag. Ngayon, nagkaroon ng board meeting sa Yuanfei upang alisin sa pwesto si Xumingli bilang chairman. Inilabas ng tiyuhin ni Xunuo ang ebidensya ng paglustay ni Xumingli ng pera ng kumpanya sa project sa ibang bansa at hiniling na magbitiw siya agad. Ang dahilan kung bakit siya gumawa ng matinding hakbang ay upang tulungan ang kanyang kerida na si Baisya na lutasin ang isang problema. Niloko siya ng isang kumpanya at nagkaroon ng malaking utang. Maraming beses na itong nangyari noon, ngunit hindi inakala ni Xumingli na mabubunyag ito sa pagkakataong ito. Wala siyang magawa kundi iwanan ang kanyang posisyon bilang chairman. Hindi maiwasang magulat ni Shen Jiahe sa nangyayari. Kahit matagal na niyang hawak ang lahat ng mga dokumentong ito, hindi niya alam kung bakit ito lumabas. Sa totoo lang, gusto ni Shen Jiahe na maghintay pa ng ilang sandali bago patalsikin si Xumingli, ngunit hindi niya inaasahan na may nauna sa kanya. Sa suporta ni Shen Jiahe, opisyal na umupo si Xunuo sa upuan ng chairman kapalit ng kanyang ama. Ngunit sa sandaling ito, nagduda siya na siya ang gumawa nito. Lumuhod si Xumingli sa harap ng mag-ina ni Shen Jiahe upang humingi ng tawad sa mga ginawa niya noon. Nang sasabihin na sana niya ang isang lihim, biglang nagwala ang ina niya at sinubukang saktan siya. Pinayuhan lang ni Xumingli si Shen Jiahe tungkol kay Xunuo. Hindi mo ba iniisip kung ano ang mararamdaman ng bata kapag nalaman niya ang ginawa mo sa loob ng mga dekada? Si Shen Jiahe ay kalmado na kakatwa. Naniniwala siyang magtitiwala pa rin sa kanya si Xunuo kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, nagsimula na ring magduda si Xunuo kay Shen Jiahe. Parang may nagbago sa ugali nila ng kanyang ama at pakiramdam niya may inililihim ito sa kanya. Dagdag pa rito, nakakuha siya ng impormasyon mula kay Chai na nakipagtulungan si Shen Jiahe kay Baisya ilang taon na ang nakakaraan. Isinaayos na lumapit siya kay Xumingli para sa isang layunin. Sa labas, hindi nagsalita si Xunuo, ngunit lihim pa rin siyang nagdududa sa binata. Nang araw na iyon, pumunta silang dalawa sa bodega para mag-inspeksyon. Hindi inaasahang walang pakialam na ibinagsak ng isang empleyado ang isang hilera ng mabibigat na paninda sa eksaktong kinaroroonan ni Xunuo. Nang masaksihan ni Shen Jiahe ang pangyayari, agad siyang nawala ng kontrol at naghanap sa lahat ng dako para sa kanya. Si Xunuo, na nakatayo sa kabilang panig, ay naantig nang makita siyang labis na nag-aalala para sa kanya. Marahil totoo na nakipagtulungan siya kay Baisya, ngunit ngayon ay tapat na siya sa kanya, kaya sa pagkakataong ito ay pinili pa rin niyang magtiwala sa kanya. Si Xumingli ay parang nawala na ng lahat at ngayon ay umaasa na lang siya kay Baisya at sa kanilang hindi pa ipinapanganak na anak na lalaki. Ngunit paano magkakaroon ng madaling kaligayahan ang isang sakim na tao na tulad niya? Habang nakikinig sa telepono, hindi sinasadyang nalaman niyang kausap ni Baisya ang isang estranghero. At nakilala na niya ang taong ito sa kumpanya nito 9 na buwan na ang nakakaraan. Baka niloloko na siya ni Baisya. Dahil sa pagdududa, agad niyang isinaayos ang ospital para maghanda ng test sa bata sa sinapupunan ni Baisya. Nalaman agad ni Xumingli sa investigasyon na hindi niya anak ang bata. Ibinunyag niya ang lahat at pinilit siyang pirmahan ang divorce papers at umalis sa bahay na walang dala, pati ang utang na iyon ay siya ang dapat magbayad. Talagang walang puso at walang pakialam na lalaki. Lumabas na dahil lang sa bata, kaya siya nagtagal. Wala siyang tunay na pagmamahal para sa kanya. Hindi kinaya ni Baisya ang shock at nanganak ng wala sa oras. Kawawa rin ang bata, ipinanganak na may congenital heart disease. Kailangan gumastos ng malaking pera para sa paggamot. Ang pagkaina ay nanaig. Sa wakas ay pumayag si Baisya na makipagdiborsyo kay Xumingli basta't bigyan siya nito ng pera para sa pagpapagamot ng bata. Sa sandaling ito, may malaki pa siyang utang at pagkatapos niyang manganak ay kailangan na siyang bumangon at magtrabaho bilang hostess para kumita ng pera. Talagang miserable ang kapalaran ng green tea. Sa kabilang banda, sina Xunuo at Shen Jiahe ay nasa pinakamasayang yugto. Pagkatapos ng higit kalahating taon ng long-distance relationship, sa wakas ay muli silang nagkasama. Nagpunta silang dalawa upang subukan ang wedding dress para sa kasal sa susunod na buwan. Hindi maiwasang titigan ni Shen Jiahe si Xunuo na nakasuot ng wedding dress. Hindi siya naglakas loob na mangarap na balang araw ay isusuot niya ang wedding dress na ito para sa kanya at ngayon ay naging totoo na ito. Ang puso ng dalawa ay punong-puno ng kaligayahan.
Pagkatapos ng maraming pagsubok, ang tanging nais nila ngayon ay ang magkasama araw-araw, na siyang pinakamasayang bagay. Si Tsunuo ay isang babaeng malamig sa labas ngunit mainit sa loob. Kahit na nakalaban niya si Baisya, ngayon ay naawa siya nang makita niya itong nahulog sa ganoong sitwasyon. Sinabi pa niya kay Shen Jaehae na tulungan siya, tunay ngang maihalo ng bida. Napakabait pa ni Tsunuo, kahit na alam niyang hindi anak ng kanyang ama ang bata, gusto pa rin niyang magbukas ng pondo para sa mga batang may sakit sa puso. Sinabi niya kay Shen Jaehae na dalhin ito kay Baisya, na lubos na nakaantig sa kanya. Matagal silang nagkaaway, ngunit sa huli ang tumulong sa kanya ay ang dating kaaway niya. Nang pumunta si Shen Jaehae kay Baisya, hindi niya sinasadyang natuklasan ang isang nakakagulat na lihim. Si Baisya pala ay anak sa labas ng kanyang ama, hindi kaya magkapatid silang tunay. Pagkatapos ng diborsyo kay Xumingli, naging abala si Baisya sa pagtatrabaho upang mabilis na mabayaran ang utang. Kinailangan din niyang magpakumbaba upang maghanap ng bagong mamumuhunan dahil sa kumpanya at sa kanyang anak ay muntik na siyang maabuso ng matandang iyon. Mabuti na lang at laging dumarating si Butai sa tamang oras para protektahan siya. Mula sa matinding pagkamuhi, sa huli ay napalambot din ni Uti ang puso ni Baisya at unti-unti siyang nagtiwala kay Utai. Lubhang nasasabik si Tsunuo na naghahanda para sa kasal. Bukas na ang kasal nila ni Shen Jaehae. Maingat niyang pinlano ang bawat detalye. Ayaw niyang magkaroon ng anumang aberya. Niyakap ni Tsunuo si Shen Jaehae sa kaligayahan, ibinalik niya ang kwintas na ibinigay nito sa kanya, at ngayon ay inukit niya ang salitang ang pag-ibig ay pagtitiwala dito. Sa kasalukuyan, ganap siyang umaasa sa binata, umaasa lamang na magtitiwala sila sa isa't isa, at mamumuhay ng masaya habang buhay. Ngayon ang kasal nilang dalawa, maaga pa lang ay nag-ayos na si Tsunuo, gustong maging pinakamagandang nobya sa mata niya. Ngunit malapit na ang seremonya, wala pa ring Shen Jaehae. Sa kabilang banda, si Shen Jaehae, na nagagalak sa kaligayahan na makakasama na niya habang buhay ang babaeng mahal niya, ay parang nahulog sa kailaliman. Hindi niya alam kung paano, ngunit dumating si Baisya sa tamang oras upang hanapin siya at ibinunyag ang isang nakakagulat na lihim. Shen Jaehae, ikaw ang tunay na anak ni Xumingli. Ang aksidente noon ay isa lamang dahilan upang hindi maghinala ang iba sa ating relasyon. Sa sandaling ito, umalinggaw ang utak ni Shen Jaehae. Ano, ako ang tunay na anak ni Xumingli. Ang pangyayari noon ay isa lamang palabas, hindi bagi magkapatid kami ni Tsunuo. Si Shen Jaehae ay parang nahulog sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Naaalala niya ang bawat babala ni Xumingli, kaya pala iyon ang dahilan kung bakit hindi niya pinapayagan na maging magkasama silang dalawa. Hindi matanggap ang katotohanan na ito, gusto niyang harapin ang matandang sinungaling na si Xumingli. Sa kabilang banda, si Xumingli ay nagkunwari na nagsisisi at gustong magbigay ng blessing sa kanyang anak kaya gustong sumama sa ina nito sa kasal. Hindi niya alam na ang lahat ay isa lamang plano niya, gustong dalhin ang kanyang ina sa ibang lugar upang pigilan si Tsunuo at Shen Jaehae na magpakasal. Nang makita niyang maling daan ang tinatahak niya, napansin niya ang problema at gusto niyang tumalon mula sa sasakyan. Ang kanilang pag-aaway ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol ni Xumingli sa sasakyan at bumangga sila sa isa pang sasakyan. Naghintay ng matagal si Tsunuo, ngunit hindi pa rin dumating si Shen Jaehae. Nakatanggap lang siya ng tawag na naaksidente ang kanyang mga magulang kaya agad siyang tumakbo sa ospital. Bakit sila magkasama? Bakit sila naaksidente? Ang punto ay tumatawag si Xumingli kay Shen Jaehae noong panahong iyon. Paano naugnay si Shen Jaehae sa pangyayaring ito? Suot ni Tsunuo ang kanyang magandang wedding dress. Dapat sana siya ang pinakamasaya ngayon, ngunit ang katotohanan ay mapait. Tinanong niya si Shen Jaehae kung ano ang nangyari, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay parang kidlat na tumama sa kanya. Hindi na kita pakakasalan. Ang biglaang sakit ay parang nahulog siya mula sa langit patungong impyerno. Ayaw na niya siyang makita, kaya tumakbo siya palabas. Ngunit hindi rin maganda ang kalagayan ni Shen Jaehae. Ang mga salita niya ang nagpasakit sa kanya, ngunit ang pagkakita sa luha niya ay masakit sa kanyang puso ng 1000 beses. Ang lahat ng nangyari ngayon ay ang karma na ginawa ni Xumingli. Noong taon na iyon, nalasing siya at gumawa ng masamang bagay kay Shen Fen, na naging dahilan ng pagbubuntis nito. Dahil sa takot na harangan ng pamilya ng asawa ang kanyang pera, dinala niya ang kanyang ina sa ibang lugar at itinago, at pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang kapatid na si Lin Chongshan na magpanggap na tatay niya upang malinlang ang pamilya. Pagkatapos, dahil sa sugal at paglalaro, si Lin Chongshan ay nakakita ng malaking utang, kaya gusto niyang gamitin ang pangyayari noong taon na iyon upang i-blackmail si Xumingli. Nang bumalik siya, namatay na si Lin Chongshan sa sunog, kaya walang nakakaalam sa katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni Shen Jaehae. Nang marinig ni Shen Jaehae na inamin ni Xumingli ang lahat, nagalit siya at gusto niya itong patayin agad. Ang pag-iisip sa mga pinagdaanan ng kanyang ina ay nagdagdag pa sa kanyang puot.
Naalala ni Shen Jaehae ang mukha ni Xu na puno ng sakit. Kinamuhian niya ang sarili na hindi niya kayang saktan ang kanyang sarili. Bakit naging ganito ang lahat? Mas gusto niyang magkamali si Xu sa kanya kaysa sa malaman niya ang malupit na katotohanan. Si Xu ngayon ay nasa sukdulan ng pagdurusa. Kahapon, naisip niya na siya ang pinakamasayang tao. Ngunit ngayon ay dinakip ng pulisya ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay hindi pa rin alam kung buhay o patay at ang kanyang kasintahan ay iniwan siya. Ano ang nagawa niyang mali upang danasin ang lahat ng pagdurusa na ito? Si Xu ay parang isang walang kaluluwang patay na katawan na umuwi. Matagal na siyang naghihintay doon ni Shen Jaehae. Nang makita niya ito, naging emosyonal siya. Sigurado siyang may itinatago ito sa kanya. Ngunit ang mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay parang mga saksak ng kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Sunoo, tapos na ang laro, ngayon ay mahal mo na ako ng totoo, kaya ginatalo ka na. Sinabi niya ang lahat ng mga lihim na matagal na niyang pinaghihinalaan. Si Xu Mingli, ang iyong ama, ang pumatay sa aking ama. Ginamit lang kita bilang kasangkapan para makapaghiganti sa kanya. Gusto kong magdusa kayong mga Xu tulad ng pagdurusa ko. Nang marinig ang mga salitang ito mula sa lalaking minahal niya ng sobra, parang pinisil ang puso ni Xu at umiyak siya hanggang sa wala na siyang mailabas na luha. Ngunit paano niya matatanggap na natalo siya sa kanya? Shen Jaehae, napakagaling mo, sasabihin ko sa iyo. Naawa lang ako sa iyo para kang asong palaboy sa kalye. Kung wala ka, bukas ay magpapakasal na ako kay Chaya. Sasabihin ko sa anak ko at sa kanya na huwag silang mag-ampon ng mga bastos na tao tulad mo. Nang marinig niyang magpapakasal si Xu kay Chaya, nawala sa sarili si Shen Jaehae. Agad niya itong yakap papasok sa silid at nais niya itong angkinin para sa sarili niya. Ngunit ang sampal niya ay nagpamulat sa kanya, Shen Jaehae, muli mo na namang sinaktan ang babaeng mahal mo. Kinabukasan, paggising niya, natuklasan niyang nakakulong siya kay Shen Jaehae. Nagmakaawa siyang pakawalan siya. Isipin mo na lang na natalo siya dahil sinaktan ng kanyang ama ang pamilya niya. Sinira na rin niya ang buhay niya, kaya tabla na sila. Umiiyak at nagmamakaawa, ngunit si Shen Jaehae ay talagang tumangging pakawalan siya. Wala nang ibang nagawa si Xu kundi saktan ang sarili, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Bago umalis ay hindi niya nakalimutang walisin ang lahat ng mga basag dahil sa takot na masugatan siya nito. Ang layunin niya sa pagkulong sa kanya ay dahil natatakot siyang may manakit kay Xu. Kasalukuyan, nakulong na si Xu Mingli at ang kanyang mga kaaway sa lahat ng dako ay gustong maghiganti kahit na ang taong nagdulot ng aksidente sa kasal ay may galit din sa kanya. Natatakot si Shen Jaehae na si Xu ang maging susunod na puntirya, kaya ayaw niyang lumabas ito. Dahil gusto niyang makalaya, nagwelga sa pagkain si Xu. Ngunit ang paraang ito ay walang epekto kay Shen Jaehae. Wala siyang magawa kundi kainin ang isang balde ng yelo upang magkaroon ng lagnat at pilitin siyang tumawag ng doktor. Sa ganoong paraan ay naipasa niya ang mensahe sa labas. Ginawa ni Xu ang lahat para makalabas ng bahay. Ngunit mahigpit ang pagbabantay ni Shen Jaehae. Ngayon ay inuuwi pa niya ang trabaho upang bantayan siya. Wala siyang magawa kundi gamitin ang paraan ng pagiging matamis at malambing. Nagpanggap siyang lasing at umiyak ng husto upang bawasan ang pagbabantay niya. Nais niyang lasingin si Shen Jaehae, ngunit matagal na niyang nakita ang pakulo na ito. Akala niya ay mabibigo siya, ngunit nang paulit-ulit niyang banggitin ang nakaraan, ay nahila siya ng emosyon at hindi na malaya na kinuha ang baso ng alak at ininom itong lahat. Hindi niya inaasahan na nilagyan niya ng gamot ang baso ng alak. Naghintay lamang si Xu sa sandaling ito at agad na lumabas upang tumakas kasama si Chaya na handa na sa pag-ambush. Ang pag-alis ni Xu ay nagpadama kay Shen Jaehae ng kawalan ng magawa. Kinabukasan, nagpadala pa siya ng regalo sa paghihiwalay sa kanya. Ang pagtingin sa TV screen na nagpapakita ng kanilang mainit na halikan ni Chaya ay nagpagalit kay Shen Jaehae hanggang sa umusok siya. Kinamuhian niya na hindi siya makatakbo at masuntok si Chaya hanggang sa mamatay. Simula nang umalis si Xu nakikita ni Shen Jaehae ang kanyang anino saan man siya tumingin, siya ay tulad pa rin ng dati, mapaglarong humaharap sa kanya, nang gugulo at hindi siya pinapayagang magtrabaho. Ngunit nang gusto niya itong hawakan, naglaho ang imahe nito. Talagang mababaliw na si Shen Jaehae sa pagkamis sa kanya. Sa kabilang banda, simula nang umalis siya kay Shen Jaehae, araw-araw ay kasama ni Xu si Chaya. Naglakas loob pa siyang hawakan ang kamay ni Chaya sa harap ni Shen Jaehae, na nagpagalit sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Samantala, patuloy na nagdududa si Chaya sa kanyang tabi na si Shen Jaehae ang nagplano ng aksidente ng kanyang mga magulang na lalong nagpaigting sa kanilang relasyon. Para mapabilis ang pagpapaalis kay Shen Jaehae sa Yuan Fei, palihim na hinikayat ni Xu ang lahat na alisin ang pangalan niya. Ngunit para sa mga shareholder, si Shen Jaehae ay isang talento at kung umalis siya, babagsak ang Yuan Fei. Sa puntong ito, wala nang magawa si Xu hindi pa rin niya maintindihan kung bakit palihim na sinabi ng kanyang ama sa mga shareholder na suportahan siya bago siya dinakip. Marahil ay hindi niya kailanman tiningnan ang anak na babae tulad niya. Habang maayos ang lahat, mabilis na kumalat ang balita ng paghihiwalay ni Xu at Shen Jaehae at naging hot topic na naging dahilan upang bumagsak ang stock ng kumpanya ng walang kontrol. Nagtataka rin siya kung sino ang gumawa nito dahil napakakaunti ng mga taong nakakaalam tungkol sa kanilang relasyon.
Ang hinala ay muling bumaling kay Chaya, malamang na ang kanyang kapatid na si Chai Hao ang gumawa nito dahil gusto lamang ng kanilang pamilya na pabagsakin ang Yuan Fei upang sakupin ang merkado. Nag-usap si Naksunuo at Shen Jayahe at nag-video upang patunayan na normal pa rin ang kanilang relasyon. Ito ay isang plano upang pansamantalang hindi bumagsak ang stock ng kumpanya. Ikaw pa, sa simpleng tingin pa lang ay gusto na kitang sipain sa binti para magbawas ng galit, ngunit dahil sa mas malaking larawan, kailangan kong magpakumbaba at tanggapin. Si Lao Gao sa isang tabi ay hindi maiwasang halatang bagay na bagay sila, maging ang kanilang mga kilos ay nagtutugma ng walang labis na galaw. Ngunit sinasabi nila na nagkakainggitan sila, nakakatuwa. Habang maayos ang lahat, lumala ang kalagayan ng ina ni Naksunuo. Ang pinaka nakagulat sa kanya sa sandaling ito ay ang huling habilin na iniwan ng kanyang ina bago siya na aksidente. Ang tanging may karapatan na tapusin ang paggamot niya ay si Shen Jayahe lamang. Nang mabasa ni Naksunuo ang linyang ito, hindi siya makahinga kahit ang anak na babae tulad niya ay walang karapatan na magdesisyon sa buhay at kamatayan ng kanyang ina. Napakatindi naman ng kabiguan. Bakit lahat sila nagtitiwala kay Shen Jayahe? Lahat sila nabubulag sa pag-arte niya. Tingnan niyo ngayon kung paano niya sinira ang buhay ng mga magulang niya. Shen Jayahe, karapat-dapat ka ba sa pag-ibig ng nanay ko? Hindi rin makapaniwala si Shen Jayahe nang makita niya ang huling habili ni Terong. Pinalaki siya nito mula pa noong bata siya, ngunit hindi niya inasahan na ganito ang tiwala niya sa kanya. Kung nalaman ni Chen na lihim na ipinanganak siya ni Sumingli sa likuran niya, ano kaya ang mararamdaman niya na hangal siyang nagpalaki ng anak sa labas ng kanyang asawa ng 20 ilang taon nang hindi nalalaman. Ang pag-alala sa mga mapait na salita na binitawan niya kay Naksunuo na nagdulot sa kanya ng sakit, lalo pang sumasakit ang kanyang puso. Si Shen Jayahe, kahit maging alipin ka pa habang buhay, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng mag-inang Naksunuo sa iyo. Pakiramdam ni Naksunuo ngayon ay napakawalang silbi niya, nalinlang ni Shen Jayahe hanggang sa masira ang kanilang pamilya. Kahit ang karapatang magdesisyon sa buhay at kamatayan ng kanyang ina ay wala siya, talagang bigo na si Naksunuo. Habang siya ay nasa ilalim ng kawalan ng pag-asa, isang jacket ang isinuot sa kanya. Si Chaya ay laging nasa tabi niya upang aliwin siya mula nang mangyari ang insidente kay Naksunuo. Habang mas naaalala ni Naksunuo si Shen Jayahe, mas lalo siyang napupuot dito. Ang lahat ng kanilang mga alaala ay bumabalik na ginagawang napakalupit ang kasalukuyan na nagpapahirap sa kanyang puso sa tuwing nakikita niya ito. Nagpasya siyang burahin ang lahat ng alaala ng lalaking ito na walang puso at muling maging isang marangyang binibini tulad ng dati. Hindi rin naging maganda ang kalagayan ni Shen Jayahe. Habang mas marami siyang ginagawang bagay na nakakasakit sa kanya, mas sumasakit ang kanyang puso. Araw-araw siyang naghahanap ng alak upang pawiin ang kalungkutan. Gusto niyang kalimutan ang sakit na ito, ngunit habang nalalasing siya, mas mahirap kalimutan ang lahat. Sa wakas ay pinalaya si Sumingli, palagi niyang iniisip na si Shen Jayahe ang gumawa ng paglustay noong nakaraan. Ngunit sa plano niya, kung siya ang gumawa, wala na sana siyang makatakasan. Pagkatapos nilang magharap ng matagal, nalaman nila na mayroong isang taong lihim na gumawa ng aksyon sa kanilang likuran. At tiyak na nagtatago ang taong iyon sa tabi ni Chaya. Sa simula, lahat ay nagduda kay Chai Hao, ngunit hindi alam ng lahat ang lihim tungkol sa pagkakakilanlan niya. Ginamit ni Shen Jayahe ang kanyang matalinong isip upang maghinuha. Ang taong may pinakamalalim na puot kay Sumingli ay si Lin Chongshan. Ngunit patay na siya, kaya ang tanging gustong makita ang pagbagsak ni Sumingli upang makapaghiganti ay ang kanyang anak, si Lin Yi. Mula kay Baisya, nalaman niya na nakita ni Bailan Hua si Lin Yi nang kasama niya si Lin Chongshan. Ang tanging taong makakapagpatunay kung si Chaya ba si Lin Yi ay si Bailan Hua lamang. Nagdududa pa rin si Naksunuo na may kinalaman si Shen Jayahe sa aksidente ng kanyang mga magulang, kaya hinanap niya ang lalaking iyon para maghanap ng palatandaan. Ngunit hindi niya inaasahan na mayroong gustong pumatay sa kanya para manahimik, buti na lang at nakahabol sila ni Chaya para pigilan ito. Ngunit habang tinitingnan niya ang salarin, lalo siyang nakakaramdam ng pagkapamilyar, tila nakita na niya ang taong ito sa tabi ni Chaya. Nagduda si Naksunuo kay Chaya, ngunit hindi niya alam kung paano siya biglang tumawag sa kanya, sinasabing ang salarin noong araw na iyon ay ang kanyang sariling katulong. Ngunit wala siyang kinalaman dito dahil ang taong iyon ay tauhan ni Chai Hao na nakatanim sa kanyang tabi. Nagkabit sila ng listening device sa lugar ni Chai Hao, ngunit mabilis itong natuklasan niya at bilang resulta, si Chaya ay pinahirapan niya hanggang sa halos mamatay. Nang makita ni Naksunuo na maraming ginawa si Chaya para sa kanya at sa awa niya sa sitwasyon ito, unti-unting naglaho ang lahat ng kanyang pagdududa. Sa kabilang banda, patuloy na naghahanap ng ebidensya si Shen Jayahe na si Chaya ay si Lin Yi. Ang pinakamabilis na paraan ay magtanong kay Bailan Hua, ngunit nalaman lamang niya ang pagkakakilanlan na si Lin Yi ay may birthmark. Naalala rin niya na nakita niya si Chaya na may katulad na birthmark, kaya ipinakita niya ang larawan ni Chaya kay Bailan Hua, ngunit mabilis niya itong itinanggi na hindi ito ang taong iyon. Kahit may sagot na, nagtiwala pa rin si Shen Jayahe sa kanyang kutob. Nagdududa pa rin siyang mailihim sa likod ng pagkatao ni Chaya. Sa pagkakataong ito, palihim siyang nagpadala ng tao para imbestigahan ang bawat sulok ng nakaraan ni Chaya. Sa anumang paraan ay kailangan niyang linawin ang bagay na ito dahil
dahil kung hindi, ang pinakamapanganib na tao sa ngayon ay si Xunoo dahil si Chaya ay patuloy na nakakapit at hindi bumibitaw. Hindi niya alam kung anong paraan ang gagamitin niya para maghiganti sa kanya. Simula ng mga anak ang berdeng tsaan na si Baixia, naging isang puting lotus na siya. Unti-unti na siyang nawala ng intensyon na makipaglaban kay Xunoo. Lalo na nang malaman niyang nagbukas si Xunoo ng pondo para sa operasyon sa puso ng kanyang anak na babae. Naikuyog si Baixia kay Shen Jayahe ng maraming beses kaya gusto niya ring suklian ang dalawa. Ito ang unang pagkakataon na magkaharap na nag-usap si Xunoo at Baixia. Inamin din ni Baixia na naiinggit siya dahil nasa kay Xunoo ang lahat samantalang siya ay laging nasa likod nito. Ngunit sa kasalukuyan, walang mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang anak na babae. Naging mabuti si Baixia sa pagkakataong ito at sinabi kay Xunoo na si Shen Jayahe ay anak ni Xumingli at itinago niya ang lahat ng lihim upang hindi siya masaktan. Ang balitang ito ay parang kidlat kay Xunoo. Bakit si Shen Jayahe ang anak ni Xumingli? Kaya ginawa niya ang lahat ng ito dahil inakala niyang magkapatid sila sa dugo. Sa pagkakataong ito, talagang hindi na makaiyak si Xunoo. Hindi sila maaaring magkapatid dahil hindi siya tunay na anak ni Xumingli. Nako, ano pa ba itong nangyayari? Sobrang bilis ng pagbabago ng kwento. Magsuot na tayo ng helmet, mga kapatid. Balik tayo sa araw na si Baixia ay nag-akusa sa kanya na itinulak niya ito. Nang makita niya si Xumingli na sinasaktan ang kanyang anak sa harap ng kanyang kasintahan, hindi na nakayanan ng kanyang ina at sinabi sa kanya ang katotohanan. Hindi pala si Xunoo ang tunay na anak ni Xumingli. Dati, hindi pa nagtatagal ang pagsasama nila ng kanyang ama ay nagbuntis na siya, ngunit namatay ang kanyang ama, kaya't dahil sa reputasyon ay naghanap siya ng isang tagasalo. Nagkataon naman na kailangan ni Xumingli ang tulong ni Tola, kaya gumanap siya bilang isang mabuting ama sa loob ng 20 ilang taon. Naiintindihan na ni Xunoo ang lahat ngayon, ngunit dahil ito kay Shen Jayahe, kung hindi niya inako ang lahat mag-isa, hindi sana sila umabot sa ganitong sitwasyon. Kahit alam ni Xunoo ang lahat, wala siyang magawa kundi tiisin ang sakit na ito mag-isa. Hayaan na lamang na lumipas ang oras. Si Chaya ay laging nasa tabi niya sa lahat ng oras, naghanda pa ng isang panonood ng araw para sa kanya. Ngunit kahit anong gawin ni Chaya, hindi nagbabago ang puso ni Xunoo. Bawat tanawin na nakikita niya ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala nila ni Shen Jayahe. Hindi na mapigilan ang puso. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan. Si Shen Jayahe ay biglang naghahanap sa kanya sa lahat ng dako. Baka alam na niya ang katotohanan. Si Shen Jayahe ay tulad pa rin ng dati, mukhang maayos sa labas, ngunit laging tinatago ang sakit sa loob. Ang relasyon niya at ni Xumingli ay lalong lumalala. Simula nang lumabas si Xumingli sa bilangguan, nalunod siya sa alak at serbesa. Wala siyang pagkakataon na maging matino. Hindi pinapansin ni Shen Jayahe si Xumingli hanggang sa binanggit niya si Xiaonoo. Ang buhay ni Xumingli ay talagang isang kabiguan. Ngayon ay ayaw siyang kilalanin ng kanyang anak kahit ang kanyang anak na babae ay hinahamak siya. Kahit hindi niya ito tunay na anak, wala ba siyang kahit kaunting pagmamahal? Sa puntong ito, nalito si Shen Jayahe. Si Xunoo ay hindi tunay na anak ni Xumingli. Kaya pala matagal nang alam ni Xumingli na hindi sila magkapatid sa dugo. Ngunit dahil sa babala ng pamilya Do, kapag pinayagan niya si Shen Jayahe at Xunoo na magkasama, mawawala ang kanyang posisyon bilang chairman. Kaya gumawa si Xumingli ng lahat ng paraan upang hadlangan silang dalawa. Gusto na lang patayin ni Shen Jayahe si Xumingli. Xumingli, talagang makasarili ka para sa sarili mong kapakinabangan. Kaya mong sakripisyo ang iyong mga anak, hindi ka karapat dapat maging ama ng iba. Nang malaman niya ang katotohanan, agad siyang nagmadaling hanapin si Xunoo. Ngunit ang nakita niya ay ang tagpo na magkasama sila ni Chaya. Labis ang pagdurusa ni Shen Jayahe at tanging ang pagtayo sa ulan ang nagawa niya. Sinisisi ang Diyos sa paglikha ng ganoong kalunos-lunos na drama. Sa wakas ay natagpuan din ni Shen Jayahe si Xunoo at agad siyang sumugod upang yakapin ito. Matagal silang hindi nagkita kaya hindi niya alam kung gaano niya ito pinigilan ang pagkamis sa kanya. Kahit patuloy na humihingi ng tawad si Shen Jayahe, pilit pa rin siyang itinutulak ni Xunoo. Shen Jayahe, sinasabi ko sa iyo, umalis ka na, huwag ka nang magpakita sa akin. Si Chaya lang ang karapat-dapat na makasama ko. Sa pagkarinig ni Shen Jayahe sa mga salitang ito, hindi na siya makahinga. Kung wala siya, hindi na niya makakayanan. Ang makita ang taong malapit ng maging asawa niya na nakayakap sa ibang lalaki, wala siyang nagawa kundi umalis na may matinding sakit. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Xunoo ay dahil nalaman niya ang lihim ni Chaya. Aksidente niyang nakita ang mensahe ng salarin noong araw na iyon sa telepono niya. Ang nilalaman ay gusto siyang saktan ni Shen Jayahe. Nang dumating si Shen Jayahe doon, nakita niyang nakatago si Chaya sa labas. Kung hindi siya umarte ng ganoon, tiyak na maghihinala si Chaya at lalo lang siyang mapapahamak. Lubos na nalungkot si Shen Jayahe hanggang sa hindi na niya makontrol ang sarili. Naglasing siya hanggang sa hindi na niya alam kung sino siya at hindi niya namalayan na may pumasok sa kanyang bahay. Nagpadala si Chaya ng tao para gumawa ng gulo sa bahay ni Shen Jayahe at gustong patayin siya. Ngunit dumating si Xunoo sa tamang oras para sagipin siya. Nagpanggap si Xunoo
Nixunoon na teknisyan para makalusot sa mga tauhan ni Chaya. Hindi siya mapakali kay Shen Jayahe, kaya nagtungo siya doon ng mapanganib para tingnan ang sitwasyon. Ang Shen Jayahe na ito ay karaniwang napakalohikal, ngunit ngayon ay hindi na niya makontrol ang sarili dahil lang sa pagkabigo sa pag-ibig. Hindi niya napansin na halos mapatay na siya. Nang masiguro ni Nixunoon na ligtas si Shen Jayahe, mabilis siyang umalis, ngunit hindi niya alam na nakita ni Chaya ang likod niya. Agad siyang nagalit at nagtungo sa bahay ni Nixunoon. Buti na lang at nag-ingat siya at nakipagtulungan sa kanyang sarili para malinlang si Chaya. Ang nangyari ay talagang mapanganib. Hindi pa niya nakita ang ganoong ugali ni Chaya. Mukhang nagsimula na siyang magduda sa kanya. Pagkatapos malaman ni Shen Jayahe na hindi sila magkapatid sa dugo ni Nixunoon, gusto niyang makabalik sa kanya, ngunit malapit na siyang mapunta kay Chaya. Kailangan niyang kumilos laban dito. Kung makakakuha siya ng ebidensya na si Chaya ay si Linyi, tiyak na maibabalik niya ang puso nito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Xumingli na naman ang nagdulot ng malaking gulo. Hindi niya alam kung paanong sinubukan niyang tanggalin ang posisyon ni Nixunoon bilang chairman kasama ng board of directors at iminungkahi si Shen Jayahe bilang kapalit. Wala siyang kaalam-alam kung bakit nangyari ito. Wala siyang intensyon na sakupin ang Yuan Fei. Ang ginawa ni Xumingli ay nagpalala lamang ng pagkalito niya. Iniisip na magkasabwat sila ni Xumingli at ang mag-ama ay nagkakaisa para suluhin ang lahat. Ayaw ni Shen Jayahe na magkamali siya, kaya hinabol niya ito para magpaliwanag. Ayaw niyang lalo pang lumayo ang kanilang distansya. Nagdala si Nixunoon ng cake para sa sorpresang kaarawan ni Chaya. Nagbigay pa siya ng modelong kotse na gustong-gusto nito. Ang laruang ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraan na puno ng puot. Kung hindi niya hiniling ang laruang ito noong taong iyon, hindi sana sumugod sa apoy ang kanyang ama. At ang sanhi ng lahat ng ito ay ang walang hiya na si Xumingli. Nagsimulang sumiklab ang apoy ng paghihiganti, ngunit kailangan niyang pigilan ito upang hindi makita ni Nixunoon ang anumang palatandaan. Ang makita siyang malumanay na kumakanta ng happy birthday sa kanya, tuluyan nang nawala ang pag-iingat ni Chaya. Sa loob ng 20 ilang taon, ito na marahil ang kaarawan na pinakamasaya para sa kanya. Hindi nag-ingat si Chaya at inosenteng ipinakita sa kanya ang kanyang mga larawan noong bata pa siya. Mapaglaro pa siyang tinukso ni Nixunoon, ngunit may sagot na sa kanyang puso. Ang larawan ni Chaya noong bata pa siya ay ang larawan na ipinakita sa kanya ni Shen Jayahe. Sinabi niya na inimbestigahan niya ang pagkakakilanlan ni Chaya, at si Chaya nga si Linyi, at ang lahat ng ginagawa niya ay para maghiganti kay Xumingli. Nag-inuman silang dalawa at nagkwentuhan hanggang gabi. Tuluyan ng binitawan ni Chaya ang lahat ng pagdududa at pag-ingat sa kanya. Lalo pang naging masigla si Chaya at naglakas loob na maglabas ng singsing para mag-propose sa kanya. Hindi inasahan ni Nixunoon na gagawin niya iyon, kaya sandali siyang hindi nakakibo. Ngunit naisip niya ang mas malaking larawan upang ilantad siya at pumayag sa proposal. Ang pag-uon na ito ay nagpasaya kay Chaya ng labis. Ito na marahil ang sandali na naramdaman niyang pinakakarapat-dapat mabuhay sa loob ng 20 ilang taon. Gustong makasal agad ni Chaya kay Nixunoon, kaya dinala niya ito sa bahay ng pamilya Chai para ipakilala. Ang balita ng kanilang nalalapit na kasal ay nakarating din kay Shen Jayahe. Galit na galit siya at gustong hanapin siya para linawin ang lahat. Alam na niya na si Chaya ang nasa likod ng aksidente, ngunit pumayag pa rin siyang magpakasal dito. Gusto ba niyang inisin siya hanggang sa mamatay siya bago siya masisiyahan? Hindi pa rin pinansin ni Nixunoon si Shen Jayahe. Ano man ang sabihin niya, patuloy siyang nagsasabing mahal niya si Chaya na nagpagalit sa kanya hanggang sa hindi na siya makahinga. Ngunit hindi alam ni Shen Jayahe na lahat ng iyon ay pag-arte lang. Dahil palaging pinababantayan ni Chaya ang bawat kilos niya. Natatakot si Shen Jayahe na baka magpakasal silang dalawa at mawawalan na siya ng pagkakataon. Kaya gusto niyang mabilis na makahanap ng ebidensya na si Chaya ay si Linyi upang mailantad niya ito agad. Nag-aaway ng baliw ang dalawang lalaki. Gusto ng bawat isa na talunin ang isa upang makuha si Nixunoon. Nang si Shen Jayahe na ang nakakalamang, biglang lumitaw si Nixunoon upang pigilan ang lahat. Hinarang niya si Chaya at binalaan si Shen Jayahe na huwag nang makialam sa kanyang magiging asawa. Upang tuluyan siyang mawala ng pag-asa, itinapon niya pa ang kwintas na regalo niya. Narito ang pagsasalin iyon ang pangako ng pag-ibig na nagpapatunay sa pagmamahalan nilang dalawa. Malapit nang magpakasal si Nixunoon at Chaya, napakapamilyar ng eksenang ito. Nang makita ang tumpok ng mga pangkasal sa mesa, naalala niya ang mga alaala niya at ni Shen Jayahe. Nagkaroon din sila ng masayang panahon, ngunit ngayon, alaala na lang ang lahat. Pinulot ni Shen Jayahe ang kwintas na itinapon niya sa lupa. Sa sandaling ito, ang sakit na nadarama niya ay matinding-matindi, tuluyan na siyang binitawan ni Nixunoon, pati na ang pag-ibig nilang dalawa. Napakaswerte niya dahil nakauwi siya. Hindi niya na napigilan ang sarili at umiyak na parang bata. Kinayanan ni Shen Jayahe ang lahat ng bagyo, ngunit sa pag-ibig, ang kanyang puso ay marupok na parang hamog. Wala siyang ginawa kundi hawakan ang kwintas upang sariwain ang nakaraan ng pag-ibig nilang dalawa. Nakita ito at inimagin ang mga araw na magkasama pa sila. Bigla niyang napansin na may isa pang marka sa singsing. Ito ang pahiwatig na ipinadala ni Nixunoon sa kanya. Ano man ang mangyari, dapat silang magtiwalaan ng lubusan. Parang nasindihan si Shen Jayahe sa sandaling ito, kaya tiyak na mahal pa rin siya ni Nixunoon. Lahat ay isang dula lamang. Naglaro si Nixunoon
Sunuo ng isang eksenang nagpapahirap sa kanya sa harap ni Chaya, ngunit hindi rin siya masaya. Nagkunwari siyang malakas sa labas, ngunit pagpasok pa lang sa pinto ng bahay, ay hindi na nakayanan at bumagsak sa lupa. Tiniis ni Sunuo ang tanda ng pag-iibigan nilang dalawa, kaya muling dumugo ang kanyang puso. Naalala niya si Shen Jayahe na labis na nang hina nitong mga nakaraang araw. Ngayong pinasakit niya siyang ganoon, baka gumawa siya ng katangahan. Kung may nangyari sa kanya, hindi na siya nag-atubili pa at nagmadaling tumakbo palabas para hanapin siya. Sila talaga ay isang pares na pinanganak sa langit na nagkakaintindihan. Nang makita ng bawat isa na hinahanap sila ng isa't-isa, labis silang nagulat at nagyakapan. Ang mahigpit na yakap na puno ng pag-ibig at pagkamis na naipon sa loob ng mahabang panahon. Ang karma ay dumating din kay Xumingli nang bigla siyang ipaalam ni Baixia na ang anak na ipinanganak niya ay tunay na anak niya, tiyak na may nakialam sa resulta ng ifihi noon. Ngunit nakakainis para kay Xumingli dahil siya ay masyadong mahina at hangal. Ngayon ay natuklasan niya ang katotohanan, ngunit ang sanggol ay hindi mapalad at wala na magpakailanman. Hindi pa natatamasa ang kaligayahan bilang isang ina sa kanyang anak na babae ay pumanaw na ang sanggol. Hindi na nakayanan ni Baixia ang pagkasira, tumayo lang siya doon at naghintay na banggain siya ng kotse. Hindi na niya gusto pang mabuhay. Naalala ang masakit niyang buhay, isang inang nagsusugal na alam lang gamitin ang anak para mangikil ng pera. Isang kapatid sa ama na dahil sa paghihiganti ay nagtulak sa kanya sa landas ng utang. Nang akala niya ay magkakaroon siya ng masayang pamilya, ay itinuring lang siyang laruan ni Xumingli at itinatapon. Ngayon ayaw na rin ng kanyang anak na makasama siya, kaya umalis na lang siya. Nang sumuko na si Baixia, isang malakas na puwersa ang nagpabalik sa kanyang diwa, sinagip siya ni Sunuo. Hindi inaasahan ni Baixia na sa pagkakataong wala na siyang maipagmamalaki, ang nagbigay sa kanya ng ginhawa ay ang taong paulit-ulit niyang sinubukang saktan. Naliwanagan si Baixia at muling nagkaroon ng lakas, hindi niya maaaring hayaang malunod ang natitirang kalahati ng kanyang buhay sa pagdurusa. Tiyak nagaganti siya sa bawat taong nagdulot ng sakit sa kanyang buhay na yun. Humanapin agad si Baixia kay Chaya para makipagtulungan. Pareho silang may iisang kaaway na si Xumingli. Kung magsasama sila ng lakas, maaga o huli ay wala na siyang matitirhan. Sa isang marangyang salusalo, ipinakilala ni Sunuo si Chaya sa lahat habang magkahawak kamay, ngunit laging may isang pares ng mata na nakatutok sa kanya. Lihim na inobserbahan ang bawat galaw ng dalawa. Nakita niyang sinubuan niya ng cake si Chaya at ang mukha ng pagwawagi nito. Gusto niya sanang sumugod at halikan siya. Hindi nagpakabog si Shen Jayahe at sumayaw din sa isang babae. Sinadya niyang lumapit sa harap ni Sunuo para magselos ito. Ganyan lang sila nagtitigan at nagpalitan ng tingin sa harap ni Chaya nang walang pakialam. Nagdahilan si Sunuo na lalabas para magbanyo, ngunit paglabas pa lang ng pinto ay hinila na ng isang kamay. Idiniin ni Shen Jayahe siya sa pader, niyakap ang baywang niya at hinalikan. Naglakas loob siyang maging malapit kay Chaya sa harap niya, kaya ngayon kailangan niyang bawiin ang hustisya para sa kanyang sarili. Sinasamantala ng dalawa ang mainit na halikan nang biglang itinulak siya ni Sunuo at sinampal ng malakas. Sakto namang pumasok si Chaya at nakita silang magkasama, lalong nag-init ang ulo niya at gusto siyang suntukin. Buti na lang at mabilis na hinila siya ni Sunuo at hindi nakalimutang kumindat bilang paalam kay Shen Jayahe. Sa mga sumunod na araw, palihim silang nagkikita. Bilang magkasintahan, ngayon para lang hindi mahalata ni Chaya, para silang magnanakaw, nagkakasama sa dilim. Binigyan siya ni Shen Jayahe ng bagong telepono para hindi matuklasan ni Chaya. Hindi siya makontak ay inisip niya na kung ano ang ginagawa nila ni Chaya. Sa sandaling iyon ay hindi niya kinaya at mababaliw. Si Chaya naman ay kumilos na, hindi siya isang maamong pusa kundi isang tusong soro. Pagkatapos hikayatin si Sunuo na isanib ang kumpanya, ginawa na niya ang balak niya kay Chai Hao sa pamamagitan ng pagpapakulong dito. Ang pangyayari ay nagpatingin sa lahat kay Chaya sa ibang paraan, magaling talaga siyang magpanggap. Nagmamadali si Chaya na pumunta sa kumpanya para hanapin si Sunuo, ngunit hindi niya ito nakita. Tinawagan ang matalik niyang kaibigan at sinabing nag-overtime siya sa kumpanya. Nagduda si Chaya na may nangyari, hindi nagdalawang isip na pinindot ang doorbell sa bahay ni Shen Jayahe. Ang hindi niya alam ay si Sunuo at Shen Jayahe ay nalulunod sa kaligayahan. Narinig lang ang doorbell ay nagmamadaling nagulat at nagtago. Ang dalawa sa sandaling ito ay parang mga asawa na malapit ng mahuli sa akto. Tiningnan ni Chaya ang walang laman na silid at hindi nag-isip ng malalim, ngunit pag-uwi ay nakita niya ang payong na ibinigay niya kay Sunuo. Ang iba pang mga pag-iisip ay nagsimulang mabuo. Hindi kaya ang kanyang pahintulot na pakasalan siya ay peke. Ang kaligayahan ba nilang dalawa sa nakalipas na ilang buwan ay peke rin. Hindi napigilan ni Chaya ang kanyang galit at agad na pinunta si Sunuo upang kumpirmahin. Pagkakita kay Sunuo, dali-dali siyang niyakap ni Chaya at siya naman ay umarte na parang walang nangyari. Pinakalma pa siya sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niya at pagpapakita ng pagmamahal para kumalma si Chaya. Ngunit pagkaalis ni Chaya, napansin niya na sa kanya ang payong na dinala nito. Ibig sabihin, nalaman na ni Chaya na palihim silang nagkabalikan ni Shen Jayahe. Kinabukasan, bumalik silang dalawa sa high school. Tumakbo sila sa field na parang noong nakaraang dekada. Nagbalik ang mga alaala na nagpabagabag sa puso
puso ni Chaya. Kilala na niya siya sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, may kung anong hindi pa rin niya maabot. Alam ni Tsunoo na hindi na niya kayang dayain pa siya, kaya inilabas na niya ang kanyang mga alas. Ang sabihing walang pagmamahal kay Chaya ay hindi tama. Ngunit ang pagmamahal niya sa kanya ay ang dalisay na pagmamahal ng magkaibigan. Ngunit si Chaya mismo ang nagpatanggal ng kaunting pagmamahal na ito. Dahil sa paghihiganti ay idinamay niya ang mga inosenteng tao. Gusto lang niyang bumalik siya sa dating Chaya. Hindi ako nagpakatotoo sa iyo. Isang pahayag ni Tsunoo ang tuluyang nagpabaliw kay Chaya. Kaya pala ang mga sandaling pinagsamahan nilang dalawa nitong mga nakaraang buwan ay pawang mga kasinungalingan. Lahat ay inarte lang niya para bitagin siya. Tiningnan ni Chaya ang mga regalo sa kasal na inihanda niya at nagwala. Nangarap siyang isang araw ay makakasama niya ito sa paglalakad sa altar. Ngunit lumabas na lahat ay panaginip lang. Sige, sa pagkakataong ito nagpa siya si Chaya na gumanti ng malaki. Lahat sila ay kailangang matalo sa kamay niya. Pagdating ng panahong iyon, tiyak na magsisisi si Tsunoo. Si Tsunoo, pagkatapos magpakatotoo sa pakikipaglaban kay Chaya, ay bumalik na kay Shenjayahe. Sila ay muling naging malapit at nagpakita ng pagmamahalan sa harap ng asistan. Ngunit ang tahimik na buhay na ito ay lalo siyang binabalisa. Sa mga taktika ni Chaya, hindi niya hahayaang maging mapayapa sila. Nang mabanggit lang ay nangyari na. Nagkaproblema ang isang batch ng kargamento ng kumpanya at kinasuhan. Sinadya na ni Shenjayahe na ipawalang bisa ang batch na ito dahil hindi ito nakapasa sa kalidad. Ngunit hindi alam kung paano, lahat ng kasalukuyang dokumento ay may pirma ng pag-aproba niya. Si Chaya naman ay kumilos ng sobrang mapanganib sa pagkakaroon ng espiya sa loob ng Yuan Fei para kumilos. Nakipagkita si Chaya kay Xumingli para pagtawanan ang kanyang pagkatalo. Sabi ni Chaya, kung magkukusa siyang sumuko, hindi niya sasaktan si Shenjayahe. Kung hindi, ang makukulong ay ang kanyang anak. Gusto niyang maranasan niya ang lahat ng sakit na naranasan ng kanyang ama. Ngunit sa isang duwag na tao, tulad ni Xumingli, hindi alam kung magbabago ba siya dahil sa kanyang anak sa pagkakataong ito. Pagkaalis ni Xumingli, dumating naman si Chai Hao. Hindi alam kung paano siya nakalabas ng kulungan at dinala ang ina ni Chaya para takutin siya. Nagsuntukan silang dalawa. Sa isang pagkakamali, naitulak niya si Chai Hao mula sa rooftop at namatay ito. Katangian na talaga ni Xumingli ang hindi magbago. Kaya niyang isakripisyo ang sarili niyang anak para sa sarili niyang kapakanan. Nang tangkain ni Xumingli na tumakas dala ang pera, dumating si Baisya para hanapin siya. Dahil din sa pakikialam niya, kaya naging matagumpay ito. Nang makita ni Baisya na miserable siya, ay nasisiyahan na siya dahil nakapaghiganti na siya para sa kanyang anak at ama. Nang marinig ito ni Xumingli ay para siyang nabaliw. Sabi ni Chaya pinatay niya ang ama nito. Ganoon din ang sinabi ni Baisya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang hindi niya inaasahan ay nangyari. Si Baisya pala ang anak ni Lin Chongshan. Ang dalawa niyang anak ay nagkakampi para pahirapan siya. Lalong gumugulo ang lahat, ngunit patuloy pa rin ang pagmamatigas ni Xumingli. Si Shenjayahe, bilang pinuno ng kumpanya, ay inimbita sa presinto para imbestigahan. Nakipagkita si Xumingli kay Tsunoo para malaman kung ano ang nangyari. Ngunit si Tsunoo, sa pagtingin sa duwag na lalaki sa kanyang harapan, ay ayaw nang magpatuloy pa sa pagsasalita. Ang ugat ng lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa kanyang kasakiman. Nang magkaroon ng problema, tumakas siya na parang pagong na nagtatago. Kung ganoon, hindi na kailangan pang kilalanin nila ni Shenjayahe ang ganoong ama. Bumalik si Xumingli sa luma nilang bahay. Puno iyon ng alaala ng isang masayang pamilya. Nagkaroon siya ng magandang asawa at mabubuting anak, ngunit dahil sa kasakiman ay sinira niya ang lahat. Pati ang anak ni Baisya ay namatay dahil sa kanya. Sa wakas, nagbago si Xumingli at nagsisi. Gusto niyang gawin ang huling bagay para sa kanyang mga anak, kaya nagkusang loob siyang magtapat ayon sa sinabi ni Chaya. Ngunit walang intensyon si Chaya na huminto. Matagal ng palihim na binili ni Chaya ang mga bahagi ng Yuan Fei. Naghihintay lang siya sa araw na ito upang umupo sa upuan ng chairman ni Shenjayahe at agawin ang lahat mula sa pamilya Xu. Sa wakas ay nahintay na rin ni Tsunoo si Shenjayahe na bumalik. Nagsimula silang magplano kung paano haharapin si Chaya. Ang layunin ngayon ay hanapin si Jiang Tian, ang taong palihim na pumirma ng peking kontrata para kay Xumingli. Sa ganitong paraan lamang mapapatalsik si Chaya. Nakipagkita si Baisya kay Tsunoo at gusto niyang makipagtulungan sa kanya para harapin si Chaya. Dati, nakipagtulungan siya kay Chaya para maghiganti kay Xumingli. Ngunit ang kasalukuyan niyang layunin ay si Chaya. Siya ang nagpalit ng resulta ng AFE ng anak niya, kaya hindi kinilala ni Xumingli ang bata. Ang pag-uusap ng dalawa ay mabilis na natuklasan ni Chaya. Sa katunayan, lagi siyang nag-iingat kay Baisya, kaya naglagay siya ng listening device sa katawan nito. Ngunit kahit gaano pa siya katuso, hindi niya inasahan na ito ay plano ng tatlong sina Shenjayahe. Sinasadya para matuklasan niya upang malantad ang lugar kung saan nakakulong si Jiang Tian. Nagpanggap si Shenjayahe at sinundan ang kotse ni Chaya at sa wakas ay nalaman ang kinaroroonan ni Jiang Tian. Hinikayat siya ni Tsunoo at Shenjayahe na sumama sa kanila, ngunit ang hangal na ito ay tapat kay Chaya. Sinuntok niya si Shenjayahe at bumagsak ito. Sakto namang bumalik si Chaya at nakita silang dalawa, ay galit na galit ito. Kinuha niya ang pamalo at sinubukan na paluin si Shenjayahe, ngunit naunahan siya ni Tsunoo at sinalo ang palo. Dahil sa isang palong ito ay nawalan siya ng malay. Si
Si Shen Jaehae, na nag-iisa ay hindi nakayanan ang dalawang tao, kaya siya ay tinalian at si Xunoo ay kinuha ni Chaya. Sa oras na ito nagsimula na ang pulisya sa paghahanap kina Chaya at Jiang Tian dahil natuklasan nilang siya ang pumatay kay Chai Hao. Si Chaya ay wala nang natira, para siyang nababaliw at gusto niyang tumakas kasama si Xunoo at nag-imbento pa ng isang masayang buhay para sa kanilang dalawa, ngunit lalo lang siyang nasusuka rito. Para hindi siya makatakas tinalian niya ang kamay nilang dalawa sa iisang lugar, iniisip na sa ganitong paraan ay mananatili na siya sa tabi niya. Sa wakas ay natagpuan na ni Shen Jaehae si Chaya at Xunoo, ngunit tuluyan na itong nabaliw at gusto na lang tumakas kasama siya. Sa pagkakita kay Shen Jaehae, lalong nagalit si Chaya, anak siya ng kaaway na pumatay sa kanyang ama at gusto pa siyang agawin ng minamahal niya, talagang gusto niya siyang patayin agad. Ngunit sa sandaling ito, nalaman ni Chaya ang katotohanan na si Xu Mingli ay hindi ang pumatay sa kanyang ama. Noong taong iyon, si Lin Chongshan, dahil sa gusto ng bayad pinsala, ay sinadya ang sunog at pagkatapos ay namatay sa isang aksidente. Ang kanyang ina, dahil ayaw niyang may mag-imbestiga tungkol dito, ay nagsinungaling na si Xu Mingli ang salarin sa lahat. Ngunit hindi niya inasahan na ang kasinungalingan na ito ay sumira sa buong buhay ni Chaya. Gusto ni Chaya na tumakas si Xunoo kasama niya, ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa taas. Dali-daling hinila ni Xunoo ang kanyang kamay upang iligtas siya. Ang pagkilos na ito ay nagpamulat kay Chaya. Sa sandaling ito, ang mga alaala nilang dalawa ay sunod-sunod na bumalik. Siya ay laging nagniningning ng may kabutihan at siya naman ay hindi na kailanman makakabalik. Si Chaya mismo ang bumitaw sa kanyang kamay at nawala ng tuluyan. Ang lahat ng nangyari ay masyadong biglaan, kaya hindi kinaya ni Xunoo ang pagkabigla at nawalan ng malay. Bumalik ang oras sa high school days nila. Ito rin ang araw ng kapalaran na tumugtog si Shen Jaehae sa entablado. Si Xunoo, habang nasa gilid ng entablado, ay muling tinukso na gusto niya ito. Ngunit sa halip na magsalita ng mga masasakit na salita, tulad ng nakaraan, inamin niya na mahal niya si Shen Jaehae. Pagkatapos ay nagsimula silang dalawa ng isang masaya at maligayang buhay. Ngunit ang lahat ay panaginip lamang ni Xunoo tungkol sa mga problema sa nakaraan. Pagkatapos ng trauma, nagising siya ngunit nagkaroon ng amnesia. Hindi niya nakilala si Shen Jaehae. Ngunit mabilis na nalaman niya na nagpapanggap lang siya, kaya nakisama siya sa pag-arte. Hindi lamang siya nag-imbento ng kwento na ikinasal na sila, kundi pinagawa pa niya ito ng mga bagay na may pagmamahal sa kanya, at sinabi pang tinutulungan niya itong unti-unting manumbalik ang alaala. Patuloy lang si Xunoo sa pagpapanggap na may amnesia para lokohin siya. Sino ang nagsabi sa kanyang itago ang lahat at mag-isang pasanin noon? Ngayon kailangan niyang tikman kung paano maloko ng ibang tao. Inakala ni Xunoo na hawak niya ang alas, ngunit hindi pa niya alam kung sino ang tsupa o kanino ang tuka. Habang nagpapanggap siya, lalo siyang gumagawa ng kwento para mas maging malapit siya sa kanya. Ngayon ay nagpanggap pa siyang lasing at sinabing samahan siya sa paggawa ng sanggol. Pagkarinig nito ni Xunoo ay gusto niyang suntukin siya. Sino ang gustong gumawa ng sanggol kasama niya? Naliligo siya nang biglang nawala ng kuryente. Pagkarinig ni Shen Jaehae ng ingay ay dali-dali siyang pumasok. Ngunit hindi niya alam na siya ang nagpatay ng kuryente. Nagpanggap pang lasing para hawakan siya. Sa huli, hindi na nakayanan ni Xunoo ang pag-arte at nagsimula ng mabunyag. Tuwang-tuwa si Shen Jaehae at idiniin siya sa pader at hinalikan. Matagal na silang hindi nagkaroon ng ganoong romantikong oras. Pahirapan siya ni Xunoo hanggang umaga. Paggising niya ay may nakita siyang nagregalo ng rosas sa kanya. Alam niya agad na naglalaro na naman si Shen Jaehae. Sa pagpasok sa silid na puno ng kanilang mga alaala ay hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Lumuhod si Shen Jaehae at nag-propose ulit sa kanya, at sa pagkakataong ito, nagsimula silang dalawa ng isa pang laro ng pag-ibig. Ang kontrata ng pag-ibigan ay nagtapos sa isang romantikong kasal at buhay mag-asawa na may matamis na bunga sa tagpo ng masayang pamilyang may 3 miyembro.